Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,227-35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Genius Secret Realm, bukod sa Peaks of Gravity at Worlds of Law, maraming iba't ibang lugar ang sumubok sa lakas ng mga batang prodigy. Sa panahong ito, maraming mga batang prodigy mula sa mga puwersang nasa unang baitang na mahusay ang ipinakitang pagganap sa mga pagsusulit. Sa kabilang banda, matapos mawala sina Alvin at Tanya upang mag-cultivate, si Wu Zilong lamang ang tanging grassroots prodigy na mahusay ang ipinakitang pagganap sa mga pagsusulit. Sa isang kisap mata lamang, 6 na taon na ang lumipas simula nang magbukas ang Genius Secret Realm. May mga taong nagtataka kung saan nagpunta sina Alvin at Tanya pagkatapos umalis sa World of Laws. Nawala ang dalawa nang walang bakas na parang umalis na sila sa Genius Secret Realm. Mga 6 na taon nang nawawala sina Alvin at Tanya, di ba? Nasaan na sila sa mga oras na ito? Sa tingin mo ba ay pinatay sila ng mga miyembro ng Thousand Hands Devil Sect? Imposible. Bagamat ang pinakamalakas na batang prodigy mula sa Thousand Hands Devil Sect ay bahagyang mas malakas kaysa kay Alvin, wala siyang laban kay Alvin kung makikipagsanib puwersa si Alvin kay Tanya. Sa sandaling ito, isang malungkot na binata na nakasuot ng itim na roba ang nakaupo sa tuktok ng isang matarik na bundok sa Genius Secret Realm. Ang kanyang mga mata ay tumatagos na parang sinag ng espada, at isang nakamamatay na aura ang nakapalibot sa kanya. Isang kumikinang na itim na enerhiya ang makikita sa ibabaw ng kanyang balat bago ito tuluyang pumasok sa kanyang katawan. Tumayo ang binata na nakaitim. Kumislap ang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, sa wakas. Nakalusot na ako at naging isang two-form Celestial Lord. Bukod pa riyan, naunawaan ko na rin ang batas ng kadiliman na Annihilation Profundity, hanggang sa antas ng kahusayan. Isang pambihirang ngiti ang makikita sa kanyang karaniwang walang ekspresyong mukha sa sandaling ito. Simula nang pumasok ako sa Genius Secret Realm, 6 na taon ko nang nililinang at iniintindi ang batas ng kadiliman. Panahon na para tuklasin ko ang lihim na kaharian. Maya-maya, napaisip siya ng malakas, iniisip ko kung paano naglaro si Tyrone ng Biggs progeny sa mga nakaraang taon. Ang mga inapo ng Biggs ay isa sa 10 inapo ng Thousand Tribulation Sword Sect. Dahil si Tyrone ang pinakanatatanging prodigy sa mga inapo ng Biggs, siya rin ang napili bilang kahalili ng mga inapo ng Biggs. Ang Thousand Tribulation Sword Sect ay mayroong 10 supling, ang Yellow the Arch Progeny, ang Profound River Progeny, ang Crimson Sky Progeny, ang Biggs Progeny, ang Seven Stars Dragon Abyss Progeny, ang Ganji Progeny, ang Mossy Progeny, ang Yuchen Progeny, ang Pure Porcelain Progeny, at ang Shadow Support Progeny. Walang kaalam-alam si Alvin tungkol sa maraming supling sa Thousand Tribulation Sword Sect. Magugulat siya kung maririnig niya ang mga pangalan ng mga supling ng Thousand Tribulation Sword Sect dahil iyon ang pangalan ng 10 sikat na espada sa mga mito at alamat sa mundo. Hindi siya maniniwala kung may magsasabi sa kanya na ang Thousand Tribulation Sword Sect ay walang kinalaman sa mundo. Hanapin natin ang isa sa mga peaks of gravity para makita ko kung gaano kalayo ang kailangan kong puntahan para malampasan si Jansen, bulong ng binata na nakaitim sa sarili bago niya nilisan ang tuktok ng bundok sakay ng pulang dugong sinag ng espada. Nang dumating ang binata na nakaitim sa paanan ng isa sa mga peaks of gravity, 12 tao lamang ang naroon. Agad na napukaw ng regalo ng binata na nakaitim ang atensyon ng lahat. Ramdam nila ang malamig at nakakatakot niyang aura na kasing nakamamatay ng espada. Walang nangahas na lumapit sa kanya habang nakatayo siya. Ang lalaking ito. Nakakapangibabaw ang aura niya. Aakyatin ba niya ang tuktok ng grabidad? Napuno ng pananabik ang mga nanood nang makita nila ang binata na naglalakad patungo sa tuktok ng grabidad. Hindi nila maiwasang magtaka kung ilang baitang ang kaya niyang akyatin. Samantala, ang binata na nakaitim ay tumingin sa peak of gravity ranking. Si Tyrone ang nasa unang pwesto matapos umakyat sa ika-3,537 na baitang. Patuloy na sinuri ng kanyang mga mata ang ranggo sa pababang pagkakasunod-sunod. Kitty, Herman, Alvin. Siya kaya iyon. Nanlaki ang mga mata ng binata na nakaitim nang makita ang pangalan ni Alvin. Sandaling tila nawalan siya ng kontrol.
Bumilis ang kanyang paghinga habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at dumadaloy ang adrenaline sa kanyang katawan. Ilang sandali bago siya nakabawi. Bamulong siya, walang saysay na pag-isipan pa ang bagay na ito. Kung siya nga iyon, natural lang na magkikita kami. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha nang matapos siyang magsalita. Samantala, natulala ang mga nanood nang makita nila ang binata na nakaitim na nakangiti ng mag-isa. Siya. Nakangiti siya. Mukhang hindi siya marunong ngumiti. Tama. Walang ekspresyon ang mukha niya kanina, hindi ko inaasahan na ngingiti siya. May gumawa ng ingay na nagpapatahimik at nagsabi, huminahon ka. Gusto mo na bang mamatay? Bagamat walang sinuman sa mga taong naruroon ang pamilyar sa binata na nakaitim, batay sa kanyang aura, alam nilang dapat itong maging namumukod tangi at isang taong hindi nila kayang pukawin. Swoosh! Sa sandaling ito, ang binata na nakaitim ay sumugod patungo sa hagdan ng Peak of Gravity gamit ang isang pulang dugong sinag ng espada. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang pag-akyat sa tuktok ng Peak of Gravity. Sa isang hininga lamang, nakarating na siya sa ika-1,000 baitang. Pagkatapos ng 3 hininga pa, nasa ika-2,000 baitang na siya. Nabigla ang mga tao sa paanan ng bundok at ang mga taong umaakyat sa tuktok ng grabidad nang makita nila ang bilis ng binata na nakaitim. Ang bilis naman yan. Nakakabaliw ang bilis niya. Sino siya? Napakalakas. Siguradong isa siyang bata sa mga mamamayan. Kung hindi, imposibleng hindi natin siya makilala kung galing siya sa isang grade 1 force. Lalabas na ang pangalan niya sa ranking ngayong nakarating na siya sa ika-2,000 baitang. Samantala, ang binata na nakaitim na nakarating na sa ika-2,000 baitang ay hinawakan ang lumitaw na brush at sumulat ng 2 karakter sa hangin. Di nagtagal, nakita ng lahat ang bagong pangalan na lumabas sa Peak of Gravity ranking. Siya si Lizardo. Si Lizardo mula sa Shadow Support Progeny ng Thousand Tribulation Sword Sect. Sinasabing ang lakas niya ay maihahambing kay Tyrone, tama ba? May chismis na nagmula raw siya sa isang makamundong kaharian. Tila minana niya ang pamana ng Shadow Support Progeny na iniwan ng ninuno ng Shadow Support Progeny sa makamundong kaharian at personal na inimbitahan ng kasalukuyang kahalili ng Shadow Support Progeny sa Jade Emperor Heaven. Ang kanyang likas na talento ay talagang napakataas para personal na pumunta ang kasalukuyang kahalili ng Shadow Support Progeny sa isang makamundong kaharian para imbitahan siya rito. Tama. Sinasabing halos 300 taong gulang na siya. Mahigit 800 taong gulang na si Tyrone, tama ba? Ano? Wala pang ang 300 taong gulang si Lizardo. Sa sandaling ito, lalong nagulat ang lahat nang makita nilang patuloy na umaakyat ang binata na nakaitim, si Lizardo, pagkatapos ng ika-2,000 baitang. Sa loob ng 5 hininga, lumitaw na siya sa ika-3,000 baitang. Nakakatakot ang bilis niya, di ba? Sa bilis na iyan, siguradong siya si Lizardo mula sa Shadow Support Progeny ng Thousand Tribulation Sword Sect. Wala pang 5 hininga ang nakalipas nang lumabas ang pangalan niya sa Peak of Gravity, pero naabot na niya ang ika-3,000 hakbang. Sa tingin ko kahit si Tyrone ay hindi kasing bilis niya, di ba? Imposible. Sinasabing si Lizardo ay isa lamang one basic Celestial Lord. Kahit na kamakailan lang ay nagkaroon siya ng tagumpay, sa pinakamarami, isa na siyang 2-form Celestial Lord. Hoy, maaaring isa lamang siyang one basic Celestial Lord, pero huwag mong kalimutan na sinasabing pantay ang kanyang katapat kay Tyrone na isang 5-element Celestial Lord. Kung talagang nakalusot na siya at naging 2-form Celestial Lord, dapat ay mas malakas siya ng kaunti kaysa kay Tyrone. Maaaring hindi totoo iyan. May chismis na minsan nang naglaban sina Tyrone at Lizardo, at ang resulta ay nagpatunay na mas malakas si Tyrone. Kung totoo iyan, kahit na nagkaroon ng tagumpay si Lizardo kamakailan, maaaring hindi siya ang makakatapat ni Tyrone. Tama. Bukod pa rito, kung lumakas si Lizardo, tiyak na lumakas din si Tyrone. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ng nasa paanan ng lahat ng Peaks of Gravity sa Genius Secret Realm ay nakatuon sa pangalan ni Lizardo na mabilis na tumataas sa Peak of Gravity ranking. Natural lang, lahat sila ay masigasig na nag-uusap tungkol kay Lizardo. Narinig na ng karamihan ang chismis tungkol kay Lizardo, ang prodigy mula sa Shadow Support Progeny ng Thousand Tribulation Sword Sect. Sinasabing siya ay mula sa Yanhuang Realm, na siyang bayan din ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven.
Sa ating Jade Emperor Heaven, maraming powerhouse mula sa Yanhuang Realm. Napakatalentado ni Lizardo, pero malayo pa rin siya sa mga powerhouse na nagmula rin sa Yanhuang Realm. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang iyon mula sa Yanhuang Realm ay maaaring hindi nakamit ang kasilaki ng nagawa ni Lizardo sa kanyang edad. Si Lizardo ay may kakayahan at lakas lamang dahil minana niya ang pamana ng Shadow Support Progeny sa makamundong kaharian. Kung gayon, ang siyam na iba pang ninuno ng Thousand Tribulation Sword Sect ay nag-iwan din ng kanilang mga pamana sa makamundong kaharian. Gayunpaman, ang mga nagmana ng kanilang mga pamana ay maituturing lamang na pangkaraniwan pagkatapos makarating sa Jade Emperor Heaven. Tama. Ang galing ni Lizardo dahil napakarami niyang nagawa. Sa sandaling ito, isang binata na nakaputi ang lumilipad sa ibabaw ng isang lawa nang makatanggap siya ng mensahe. Lizardo. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata pagkarinig sa mensahe. Sa isang iglap lamang, nagpalit siya ng anyo bilang isang sinag ng espada at lumipat sa ibang direksyon, naiwan ang kanyang kasama, isang binata na nakaberde. Senior Tyrone. Natigilan ang binata na nakaberde. Nang makabawi siya ng katinoan, dali-dali niyang hinabol ang binata na nakaputing damit. Hindi nagtagal at lumitaw ang dalawa malapit sa isa sa mga peaks of gravity at lumipad sa ere. Mula sa malayo, tiningnan ng binata na nakaputi ang tuktok ng grabidad. Si Kitty, na unang nasa pangalawang pwesto, ay napalitan ni Lizardo na kasalukuyang nasa ika-3522 na baitang. Tinanong ng binata na nakaputi ang binata na nakaberde, sa tingin mo ba ay malalampasan niya ako? Nang marinig ang mga salitang ito, lumingon ang binata na nakaberde upang tingnan ang peak of gravity rangkang. Isang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, nagawa ni Lizardo na umakyat ng ganito kataas. Senior Tyrone, 15 hakbang lang ang layo niya sa iyo. 3,228. Umaakyat pa rin siya. Bagamat kalmado ang ekspresyon ni Tyrone, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang pinapanood si Lizardo na umaakyat sa ika-3523 na baitang. Nanatili sana siyang nasa spotlight kung hindi lumitaw si Lizardo. Palagi siyang nabubuhay sa anino ni Lizardo simula nang lumitaw si Lizardo sa kanyang buhay. Maging ang kanyang nakatatandang tiyuhin, si Jansen, ang sect leader ng Thousand Tribulation Sword Sect at ang kahalili ng Biggs Progeny, ay lubos na humanga kay Lizardo. Medyo katulad siya ng isang paboritong bata na biglang nawala ang atensyon ng lahat sa ibang bata. Bagamat nabuhay siya ng mahigit 800 taon, hindi niya ito matiis. Napakabagal niya at maaaring hindi niya masira ang record mo, Senior Tyrone, sagot ng binata na nakaberde. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso nang makita niya ang pangalang kasalukuyang nasa pangalawang pwesto sa peak of gravity rangkang. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya si Tyrone, Senior Tyrone, nagkaroon ba ng tagumpay si Lizardo? Noong una siyang pumasok sa Genius Secret Realm, sa palagay ko ay hindi niya kayang umakyat ng ganito kataas, tama ba? Ang pangalan ng binata na nakasuot ng berdeng damit ay Zaiden. Isa siya sa mga batang prodigy na wala pang 1,000 taong gulang sa Thousand Tribulation Sword Sect at ang nangungunang prodigy sa Profound River Progeny ng sect. Ang kanyang lakas at kakayahan ay maihahambing sa nangungunang batang prodigy mula sa Thousand Hands Devil Sect, ngunit malayong malayo siya kina Tyrone at Lizardo. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging 200 taong mas bata kaysa kay Tyrone, ang kanyang likas na talento at pag-unawa sa batas ay hindi mas mababa kay Tyrone. Siguro ay nagkaroon siya ng malaking tagumpay, may kumpiyansang sagot ni Tyrone, dati, malapit na siyang maging isang two-form Celestial Lord kaya hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa Genius Secret Realm. Gayunpaman, iniisip ko kung nagawa niyang mapalalim ang kanyang pag-unawa sa batas ng kadiliman. Kung nagawa niya, may pagkakataon siyang basagin ang aking record sa peak of gravity, sabi ni Tyrone habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa isang pangalan sa peak of gravity rangkang. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakarating na si Lizardo sa susunod na hakbang. Alam ni Tyrone na kung masisira ni Lizardo ang kanyang record, mahihirapan siyang basagin ang record ni Lizardo. Ito ay dahil ibinigay niya ang lahat sa tuktok ng grabidad at labis na napagod sa pagtatapos nito. Maliban kung may mga pagbuti sa kanyang lakas, imposibleng makakuha siya ng mas magandang resulta.
Hindi tulad ng Herman ng Baller Clan na ang layunin ay malampasan ang Kitty ng Ancient Phoenix Clan, ang layunin ni Tyrone ay basagin ang record ng kanyang nakatatandang tiyuhin, si Jiang Sen, na nanatiling matatag sa nakalipas na 20,000 taon. Sa totoo lang, sa kabila ng mahusay na pagganap at paglampas sa Kitty, ang Kitty ay bahagyang mas malakas kaysa kay Herman. Makikita ito nang umakyat si Kitty sa peak of gravity sa pangalawang pagkakataon at nalampasan si Herman. Huminga ng malalim si Zayden nang marinig ang mga salita ni Tyrone. Nang kumalma siya, sinabi niya, mukhang imposible iyon. Para lalong mapabuti ang kanyang pag-unawa sa batas ng kadiliman, kailangan niyang maunawaan ang kahit isang lalim mula sa batas ng kadiliman hanggang sa antas ng kahusayan. Walang imposible, mahinang sabi ni Tyrone, bago siya lumitaw, sa tingin mo ba ay posible para sa isang tao mula sa isang ordinaryong kaharian na makagawa ng ganitong kamangha-manghang mga gawa? Ngumiti ng mapait si Zayden. Alam niyang may punto si Tyrone. Gayunpaman, ang pag-unlad ni Lizardo ay sadyang hindi kapanipaniwala para panoorin. Ang Shadow Support Progeny ay lubos na mapalad na magkaroon ng isang natatanging talento. Sa Thousand Tribulation Sword Sect, ang Shadow Support Progeny ay hindi gaanong popular sa 10 supling bago ang paglitaw ni Lizardo. Natural lang, nang lumitaw si Lizardo, ang Shadow Support Progeny ay naging lubhang popular. Bukod pa riyan, nakalimutan mo na ba ang pambihirang taong iyon mula sa Shadow Support Progeny noon? Pinaghihinalaan kong namana ni Lizardo ang kanyang pamana, malakas na haka-haka ni Tyrone. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Zayden nang marinig niya ang mga sinabi ni Tyrone. May narinig siyang ilang chismis tungkol sa taong iyon mula sa Shadow Support Progeny. Senior Tyrone, ang tinutukoy mo ba ay ang taong umalis sa ating Thousand Tribulation Sword Sect at hinamon ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven? Ang ninuno ng Shadow Support Progeny. Sinasabing natalo siya sa Heavenly Emperor at nagtamo ng malubhang pinsala. Gayunpaman, ito ay naging isang biyaya na nakatago dahil nagawa niyang maging isang Diyos dahil doon. Maraming tao ang nagsabing napunta na siya sa isa sa mga realms of gods. Narinig ni Zayden na ang Thousand Tribulation Sword Sect ay hindi isang Grade 1 sect noon kundi isang Heaven Grade sect. Ang lakas ng sect ay pangalawa lamang sa puwersa ng Heavenly Emperor ng Jade Emperor Heaven. Noong panahong iyon, ang sect ay maraming tinatawag na Celestial Emperors. Sa Devata Realms, walang god ang pinakamalakas ang puwersa ng mga Heavenly Emperor. Ang puwersa ng isang Heavenly Emperor ay maraming tinaguriang Celestial Emperor at ordinaryong Celestial Emperor. Sa ibaba ng puwersa ng isang Heavenly Emperor ay ang mga puwersang nasa antas langit na maraming maalamat at sikat na mga figure na tinaguriang Celestial Emperor at ordinaryong Celestial Emperor. Minsan, ang bilang ng mga tinaguriang Celestial Emperor sa isang puwersang nasa antas langit ay hindi mas mababa kaysa sa mga nasa puwersa ng Heavenly Emperor. Natural, ang pagkakaiba ay ang puwersa ng Heavenly Emperor ay mayroong Heavenly Emperor na kayang supulan ang karamihan sa mga tinaguriang Celestial Emperor, kaya ito ang numero 1 puwersa sa isang Devata Realm. Sa ibaba ng mga puwersang nasa antas langit ay ang mga puwersang nasa antas suprema. Lahat ng puwersang nasa antas suprema ay kailangang mayroong kahit isang tinaguriang Celestial Emperor. Kung walang tinaguriang Celestial Emperor, maituturing lamang itong isang puwersang nasa antas isang grado kahit na mayroon silang mga ordinaryong Celestial Emperor. Halimbawa, ang Thousand Tribulation Sword Sect ay dating mayroong maraming tinaguriang Celestial Emperor. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang bilang ng mga tinaguriang Celestial Emperor sa sekta ay nagsimulang lumiit. Bilang resulta, ang sekta ay humina hanggang sa ito ay naging isang Grade 1 sect. Iyan ang chismis na alam ng karamihan. Sabi ni Tyrone habang ang isa pahiwatig ng paggalang sa makapangyarihang iyon mula sa Shadow Support Progeny ay sumilay sa kanyang mga mata, sinasabing pagkatapos siyang matalo ng ating Heavenly Emperor, namatay siya hindi nagtagal. Totoo na siya ay naging isang Diyos, ngunit namatay siya bago pa man siya makapunta sa isang realm of gods. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, bumalik siya sa kanyang bayan sa makamundong kaharian, ang Yanhuang Realm. Tulad ng alam mo, doon din nagmula si Lizardo. Sa katunayan, ang ating Heavenly Emperor at maraming sikat na figure sa Jade Emperor Heaven ay nagmula sa Yanhuang Realm.
Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Tyrone sa pagsasalita, gayunpaman, pagkatapos niyang mamatay, maraming puwersa ang nakakuha ng pabor sa Heavenly Emperor at sinamantala ang pagkakataong supulan ang Thousand Tribulation Sword Sect. Sa panahong iyon, lahat ng may titulong Celestial Emperor ay napatay, at ang sekta ay napilitang tumakas mula sa Jade Emperor Territory patungo sa Darkland Territory. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga pagkatapos niyang magsalita. Ito. Hindi ba't ibig sabihin nito na ang ninuno ng Shadow Support Progeny ay isang makasalanan ng Thousand Tribulation Sword Sect? Tanong ni Zaiden habang bahagyang nanlilisik ang mga mata. Isang makasalanan. Sumulyap si Tyrone kay Zaiden habang sinasabi, huwag ka nang magsalita ng mga kalokohan na yan. Kung marinig ng aking nakatatandang tiyuhin ang mga sinabi mo, hindi ka niya basta-basta palalayain. Ang taong hinahangaan ng aking nakatatandang tiyuhin ay ang ninuno ng Shadow Support Progeny. Inaalagaan niya ng husto si Lizardo dahil malaki ang hinala niya na minana ni Lizardo ang pamana ng ninuno ng Shadow Support Progeny. Personal pa niya akong kinausap at sinabihan akong huwag pahirapan si Lizardo. Kung hindi, hindi niya ako mapapatawad. Ngumiti siya ng mapait sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Tinatreto niya ang kanyang nakatatandang tiyuhin na parang kanyang ama kaya hindi niya susuwayin ang kanyang nakatatandang tiyuhin. Kung totoo man, hindi ba't ibig sabihin nito ay minana ni Lizardo ang pamana ng isang Diyos? Huminga ng malalim si Zaiden habang may bahid ng inggit na sumilay sa kanyang mga mata. Kung hindi, bakit mo sa tingin kaya niyang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay na ito gayong wala pa siya sa edad na 300? Bukod pa rito, galing siya sa isang makamundong kaharian, sabi ni Tyrone. Sa sandaling ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Zaiden. Mabilis niyang tinanong, Senior Tyrone, totoo ba na wala ni isang tinatawag na Celestial Emperor sa Thousand Tribulation Celestial Sect? Isang may titulong Celestial Emperor. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyrone. Para maging isang may titulong Celestial Emperor, ang isang Celestial Emperor ay kailangang pumasa sa mga pagsubok sa Title Temple. Gayunpaman, sa Devata Realms, maraming Celestial Emperor na kasing lakas ng mga may titulong Celestial Emperor na hindi lang basta-basta nag-aalangan na angkinin ang titulo bilang Title Emperor. Tiningnan niya si Zaiden ng may kahulugan pagkatapos niyang magsalita. Agad na natanto ni Zaiden. Mabilis siyang tumango. Tama ka. Sa katunayan, hindi lamang ang Thousand Tribulation Sword Sect, kundi ang Ancient Phoenix Clan at ang Baller Clan ay may mga Celestial Emperor na kwalipikadong angkinan ang kanilang mga titulo sa Title Temple ngunit hindi nila ginawa iyon. Pagkatapos niyang magsalita, muling ibinalik ni Tyrone ang kanyang mga mata sa Peak of Gravity Rangkang. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang Rango. Nang makita ito, likas na sinundan ni Zaiden ang tingin ni Tyrone. Nasa pangalawang pwesto pa rin si Lizardo, pero nasa ika-3536 na baitang na siya. Isang hakbang na lang ang layo niya kay Tyrone. Napasinghap si Zaiden. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, nakarating talaga si Lizardo sa ika-3536 na baitang. Senior Tyrone? Tulad ng sinabi mo, malamang na naunawaan na ni Lizardo ang lalim mula sa batas ng kadiliman hanggang sa antas ng kahusayan, tama ba? Tama iyan. Tumango si Tyrone. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang maramdaman niyang lalong bumigat ang bigat sa kanyang balikat. Samantala, mahigit 70% ng mga tao sa Genius Secret Realm ang nagtipon sa paanan ng iba't ibang peaks of gravity upang manood ng palabas. Isang hakbang na lang ang layo ni Lizardo sa record ni Tyrone. Ang dalawang prodigy mula sa Thousand Tribulation Sword Sect ay talagang nagniningning sa tuktok ng grabidad. 3,229. Sa sandaling ito, ang paanan ng 99 peaks of gravity na karaniwang tahimik ay napakasigla. Maraming tao ang dumagsa patungo sa peaks of gravity dahil kay Lizardo, ang batang prodigy ng Thousand Tribulation Sword Sect at ang Shadow Support Progeny ng Sect. Ang paanan ng peak of gravity na hinahamon ni Lizardo ay puno ng mga taong nakatitig sa isang maitim na figure na nakatayo sa ika-3536 na baitang. Inaasahan ng lahat ang susunod na galaw ng maitim na figure. Magagawa kaya ni Lizardo ang susunod na hakbang para mapantayan ang record ni Tyrone? Sa tingin ko ay magagawa niya ito.
Base sa kanyang performance sa ngayon, halata na determinado siyang umakyat ng pinakamataas hanggat maaari. Bukod pa rito, kung hindi niya kayang gawin ang susunod na hakbang, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pagtayo roon. Maghintay na lang tayo at tingnan natin. Kahit na mas huli na sumali si Lizardo sa Thousand Tribulation Sword Sect kaysa kay Tyrone, mas namumukod tangi pa rin siya kaysa kay Tyrone. Noong nakaraan, inakala ng karamihan na si Tyrone ang susunod na pinuno ng sekta ng Thousand Tribulation Sword Sect. Gayunpaman, nagbago iyon matapos lumitaw si Lizardo. Bueno, maaaring hindi si Lizardo ang susunod na pinuno ng sekta ng Thousand Tribulation Sword Sect. Dahil napakatalino niya, maaaring umalis siya upang galugarin ang teritoryo ng Emperador ng Jade at dagdagan ang kanyang cultivation base. Tutal, hindi lahat ay gustong maging pinuno ng sekta. Tama iyan. Maraming tao sa Jade Emperor Heaven ang ayaw magpagapo sa isang puwersa. Mas gugustuhin pa nilang pagbutihin ang kanilang cultivation base. Bukod sa mga batang prodigy mula sa mga Grade 1 forces na nagtipon sa paanan ng Peak of Gravity na inaakyat ni Lizardo. Herman, sa tingin mo ba ay mas makakaakyat pa si Lizardo? Nang marinig ang tanong na ito, maraming mga nakasaksi sa paligid ang lumingon upang tumingin sa isang binata na nakatayo sa malapit. Natural lang, pamilyar ang mga nanonood kay Herman, ang pinakanatatanging batang prodigy sa Baller Clan na kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto sa Peak of Gravity ranking. Daryl York, sa halip na tanungin ang opinyon ko, bakit hindi mo sabihin sa akin ang iniisip mo? Tanong ni Herman, ang binata na nakasuot ng kulay abo at puting roba. Nang marinig ang pangalang Daryl, nagsimulang magbulungan ang mga nanood. Si Daryl. Siya ang pinakanatatanging batang prodigy sa Profound Sky Dao Sect, tama ba? Kasalukuyan siyang nasa ika-5 sa Peak of Gravity ranking. 3 hakbang na lang ang layo ni Daryl sa record ni Herman. Halos magkapantay ang kanilang lakas. Sinasabing nakapatay si Daryl ng maraming kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Sa isang laban hanggang kamatayan, may posibilidad na si Herman ay hindi makakatapat niya. Siya. Hinaan mo ang boses mo, nandito na si Herman. Samantala, ngumiti si Daryl. Bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang sinasagot ang tanong ni Herman, sa palagay ko, kaya niyang umakyat pa pataas. Pagkatapos magsalita ni Daryl, si Lizardo na nakatayo sa ika-3536 na baitang ay nagsimulang gumalaw. Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, isang madilim na enerhiya na parang baha ng tubig ang bumalot kay Lizardo bago siya nito itinaas sa ika-3537 na baitang. Dahil dito, nakatabla siya kay Tyrone. Gayunpaman, dahil nauna nang naabot ni Tyrone ang ika-3537 na baitang, nasa likod pa rin siya ni Tyrone sa Peak of Gravity ranking. Gaya ng inaasahan, muling sumiklab ang kaguluhan sa Genius Secret Realm nang umakyat si Lizardo sa ika-3537 na baitang. Nagulat ang lahat nang makarating siya sa ika-3537 na baitang. Nagawa niya. Mukhang hindi naman talaga mas mahina si Lizardo kaysa kay Tyrone. Natalo si Tyrone kay Lizardo. Talaga bang taga-mundo si Lizardo? Hindi nagtagal at napansin ng mga tao na walang balak si Lizardo na bumaba sa Peak of Gravity pagkatapos maabot ang ika-3537 na baitang. Dahil dito, marami sa kanila ang nagsimulang magpadala ng mga mensahe sa iba pang wala roon. Ang ilan sa mga taong malapit nang umalis ay agad na lumingon at nagpatuloy sa panunood kay Lizardo. Hindi siya bababa. Plano ba niyang magpatuloy sa pag-akyat? Siya. Balak ba niyang basagin ang record ni Tyrone? Ipagpapatuloy ni Lizardo ang paghamon sa tuktok ng grabidad. Totoo ba? Mahirap para sa kanya na magpatuloy dahil ang tagal bago siya umakyat sa ika-3537 na baitang, at plano pa rin niyang magpatuloy. Kaya ba niyang magpatuloy? Maraming tao ang nagdududa kung may pagpapatuloy ni Lizardo ang kanyang pag-akyat. Alam nilang lalakas ang pagtutol sa bawat hakbang niya. Si Lizardo ay isa lamang sa mga pangunahing Panginoong Celestial, hindi ba? Kahit na nagkaroon siya ng tagumpay, isa pa rin siyang two-form Celestial Lord. Gayunpaman, sa edad na ito, kahit si Jansen, ang sect leader ng Thousand Tribulation Sword Sect, ay hindi makakamit ang nagawa ni Lizardo, tama ba? Tama.
Si Jianseng ay isang 6 na combo Celestial Lord ng italo niya ang record sa Peak of Gravity. May chismis na wala pa raw 300 taong gulang si Lizardo. Kung magbubukas ang Genius Secret Realm pagkalipas ng ilang taon, walang duda na masisira niya ang record ni Jansen. Ang Genius Secret Realm ay nagbubukas kada 1,000 taon, at tanging ang mga Celestial Lord na wala pang 1,000 taong gulang lamang ang pinapayagang makapasok. Ibig sabihin, isang beses lang makakapasok ang lahat. Medyo hindi patas na si Lizardo, na wala pang ang 300 taong gulang, ay kailangan pang pumasok ngayon. Mali ka. Wala itong kinalaman sa pagiging patas. Iba-iba ang kapalaran ng bawat tao. Sa huli, walang umalis sa 99 Peaks of Gravity. Nakatitig sila sa ranggo, sabik na makita ang susunod na mangyayari. Kumikislap pa rin ang pangalan ni Lizardo, indikasyon na nasa tuktok pa rin siya ng gravity. Titigil ang pagkislap ng pangalan ng isang tao sa sandaling umalis siya sa tuktok ng gravity. Samantala, marami ring mga tao ang nagtungo sa tuktok ng grabidad na hinahamon ni Lizardo. Kung tutuusin, mas nakakapanabot na panoorin si Lizardo na umakyat sa tuktok ng grabidad kaysa sa pagtingin lamang sa kanyang pangalan sa ranggo. Sa sandaling ito, isang magiting na dalaga ang lumapit kina Tyrone at Zaiden at binati ang dalawa. Senior Tyrone, Senior Zaiden. Ngumiti si Zaiden at sinabing, Junior Sister Yumi, hindi namin malalaman na nandito si Lizardo kung hindi ka nagpadala ng mensahe sa amin. Salamat. Ang magiting na dalaga ay si Yumi Wright. Isa rin siyang batang mahika mula sa Thousand Tribulation Sword Sect at ang pinakanatatanging mahika ng mga inapo ni Yuchen ng sekta. Gayunpaman, hindi pa rin siya kayang tapatan si Zaiden, lalo na si Tyrone. Senior Zaiden, masyado kang magalang. Hindi na dapat banggitin pa yan, sagot ni Yumi habang palihim na nakatingin kay Tyrone. May bahid ng paghanga ang makikita sa mga mata nito nang palihim siyang tumingin kay Tyrone. Hindi nakakagulat na maraming tagahanga si Tyrone sa Thousand Tribulation Sword Sect. Si Yumi ay isa lamang sa maraming tagahanga niya sa sekta. Gayunpaman, siya ay lubos na nakatuon sa paglinang at walang interes sa romansa. Ngumiti si Yumi habang sinasabi kay Tyrone, Senior Tyrone, malinaw na mahirap para kay Lizardo na umakyat sa ika-3537 na baitang. Sa palagay ko ay hindi na niya kayang umakyat pa. Umiling si Tyrone at sinabing, Junior Sister Yumi, huwag mong maliitin si Lizardo. Ang oras na ginugol niya para umakyat mula sa ika-3536 na baitang patungo sa ika-3537 na baitang ay mas mabilis kaysa sa akin. Kaya, hindi. Hindi natapos ni Tyrone ang kanyang sasabihin nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakagawa na ng hakbang si Lizardo. Sa sandaling ito, tumalon si Lizardo sa ere bago siya tila nag-transform bilang isang napakalaking pula at itim na espada. Isang ulap ng itim at pulang ambon ang bumalot sa napakalaking espada na parang dalawang itim at pulang dragon. Swoosh! Umugong ang hangin habang lumilipad si Lizardo lampas sa ika-3538 na baitang sa ilalim ng mapagmatid na mga mata ng lahat. Hindi siya nagpakita ng senyales ng paghinto hanggang sa lumapag siya sa ika-3552 na baitang. Nang tuluyang mawala ang enerhiyang bumabalot sa kanya, humakbang siya sa isang pulang dugong sinag ng espada at nilisan ang tuktok ng grabidad. Natural lang na nagulat ang mga nanood nang makita si Sulu na umaakyat ng 15 baitang nang sabay-sabay. Ako ba? Nananaginip ba ako? Umakyat talaga si Lizardo sa ika-3552 na baitang. Ano? Anong nangyari? Mukhang nahirapan siyang umakyat sa ika-3537 na baitang, di ba? Paano siya biglang nakaakyat ng ganito karaming baitang? Sus Mariosep. Ika-3537 na baitang lang ang naakyat ni Tyrone, at nalampasan siya ni Lizardo ng 15 baitang. Nakakatakot talaga si Lizardo. Sinadya ba niyang isave ang kanyang enerhiya noong una? Samantala, naging malungkot ang ekspresyon ni Tyrone habang pinapanood niyang umalis si Lizardo. Lizardo. Mukhang malaki ang naging pag-unlad niya matapos makapasok sa Genius Secret Realm. Ito. Hindi pa rin nakakabawi sina Zaiden at Yumi mula sa pagkabigla. Tiningnan lang nila ng blanko ang pangalang nasa tuktok ng Peak of Gravity Rankang.
Lizardo, ika-3552 na baitang. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat ng tao sa Genius Secret Realm ay nagkagulo dahil sa pinakabagong nagawa ni Lizardo. Sa palagay ko ay walang sino man sa Genius Secret Realm ang makakabasag ng record ni Lizardo sa pagkakataong ito. Sang-ayon ako. Akala ko hindi masisira ang record ni Tyrone. Hindi ko inaasahan na masisira ni Lizardo ang record niya. 3,230. Sa sumunod na 2 taon, ang mga lugar na may mga sistema ng ranggo tulad ng Peak of Gravity sa Genius Secret Realm ay nasakop ni Lizardo. Umakyat siya sa unang pwesto sa lahat ng ranggo. Sa isang nakakatakot na kagubatan. Naupo si Lizardo sa isang sanga ng puno habang bumubulong sa sarili, hindi pa rin sumisilip si Alvin. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay sa bilis ng kidlat. Isang dahon na nalalaglag sa lupa ang agad na naputol sa libu-libong piraso ng ilang sinag ng espada. Swoosh! Sumipol ang hangin sa ere habang lumilipad palabas ng kagubatan si Lizardo na may pulang dugong sinag ng espada sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa oras na ito, 2 figure ang lumabas mula sa isang kuweba sa isang liblib na lambak. Ang mga figure ay pagmamay-ari ng isang napakagandang binata at isang dalaga na may walang kapantay na kagandahan. Hindi ako makapaniwala na 8 taon na ang lumipas sa isang kisap mata matapos tayong makapasok sa Genius Secret Realm, buntong hininga ng binata na nakasuot ng lila. Kapatid na Alvin, kung hindi dahil sa akin, hindi mo sana kinailangang manatili rito ng ganito katagal, humihingi ng paumanhin ang babaeng nakaputi. Ang lalaki at babae ay walang iba kundi sina Alvin at Tanya na gumugol ng 8 taon sa lihim na paglilinang. Ulol na babae, hindi naman sa wala akong nasayang na oras dito. Sa nakalipas na 8 taon, ang lakas ko ay nalampasan pa ang sa iyo, nakangiting sagot ni Alvin, gamit ang ating lakas, madali para sa atin ang mabuhay sa Genius Secret Realm. Panahon na para galugarin natin ang lugar na ito para tingnan kung may mahanap tayong kayamanan. Kasabay nito, kung may pagkakataon, dapat nating ipakita ang ating lakas para maakit ang atensyon ng mga puwersang nasa unang baitang para anyayahan nila tayong sumama sa kanila. Hindi nagtagal matapos lisanin ni Alvin at Tanya ang liblib na lambak, nakita nila ang isang malaking pagoda na sumasakop sa isang malawak na lugar. Ang pagoda ay May 30th palapag at nakatayo na parang isang bundok. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ito ba ang Formation Spirit Pagoda? Bago pumasok sa closed-door cultivation, narinig na ni Alvin ang tungkol sa Formation Spirit Pagoda mula sa mga batang prodigy sa Genius Secret Realm. Sinubukan ng Formation Spirit Pagoda ang lakas ng mga kalaban nito. Katulad ng Peak of Gravity, ang mga panlabas na kagamitan ay walang silbi sa Formation Spirit Pagoda. Si Sect Leader Jansen ng Thousand Tribulation Sword Sect ang tila may hawak ng record para sa Formation Spirit Pagoda. 132 hininga lang ang kinailangan niya para talunin ang mga Formation Spirit sa 30 palapag na pagoda na ito. Natutunan ito ni Alvin mula sa iba pang mga prodigy. Matapos gumugol ng 8 taon sa closed-door cultivation kasama si Tanya, mayroon pa akong 2 taon bago magsara ang Genius Secret Realm. Sa nakalipas na 8 taon, iniisip ko kung anong klaseng record ang naitala ng mga batang prodigy mula sa mga Grade 1 forces. Dahil sa kuryosidad, pinangunahan ni Alvin si Tanya patungo sa Formation Spirit Pagoda. Isang mesa na bato ang itinayo sa harap ng Formation Spirit Pagoda. Maaaring suriing ang ranggo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng banal na kamalayan ng isang tao sa mesa. Unang pwesto. Su. Lizardo. Isang pamilyar ngunit malabong figure ang lumitaw sa isip ni Alvin nang makita niya ang pangalang nasa unang pwesto. 200 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang kanyang kaibigang si Lizardo. Ang huling pagkikita nila ay sa Yanhuang Realm. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Alvin na ang pamilyar na pangalang ito ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Bagamat nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro si Lizardo noon, naisip niya na posible para sa kanyang kaibigan na makalusot at maging isang Celestial Lord sa maikling panahon. Kaya naman, hindi niya inisip na kaibigan niya si Lizardo sa Genius Secret Realm. Pangalawang pwesto, Tyrone.
Kung hindi ako nagkakamali, si Tyrone ang dapat na pinakanatatanging batang prodigy sa Thousand Tribulation Sword Sect. Bagamat pumasok na si Alvin sa closed-door cultivation nang lumabas ang pangalan ni Tyrone sa Peak of Gravity Rankang, narinig na niya ang ibang tao na binabanggit si Tyrone. Sa makatuwid, alam niya na si Tyrone, ang pinakanatatanging batang prodigy sa Thousand Tribulation Sword Sect, ay mas malakas pa kaysa sa Kitty ng Ancient Phoenix Clan at sa Herman ng Baller Clan. Patuloy na tiningnan ni Alvin ang mga pangalan sa Formation Spirit Pagoda Rankang. Pangatlong pwesto, Daryl. Si Daryl ang dapat na maging pinakanatatanging prodigy mula sa Profound Sky Dao Sect. Bilang isang grassroots prodigy, kamangha-mangha na nagawa ni Zeren Holt na makapasok sa top 10 sa Formation Spirit Pagoda Rankang. Nag-iwan ng marka si Zeren Holt kay Alvin nang makapasok siya sa top 10 sa Peak of Gravity Rankang. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang bumubulong. Sa ngayon, ang pagganap ni Lizardo ang pinakamahusay. 141 paghinga lang ang kinailangan niya para makumplito ang hamon dito. Samantala, ang pagdating ni Alvin at Tanya ay nakakuha ng atensyon ng mga taong nagtipon sa labas ng Formation Spirit Pagoda. Natural lamang na sila ang naging sentro ng atensyon ng lahat dahil biglang nawala ang 28 taon na ang nakalilipas. Napakagandang babae. Posible kayang siya si Tanya. Kung gayon, ang binata na nakasuot ng lila sa tabi niya ay dapat si Alvin, tama ba? Sila ang pumatay kay Aaron, ang anak ng pinuno ng sect ng Thousand Hands Devil Sect, tama ba? Bigla na lang silang nawala 8 taon na ang nakalilipas kaya akala ko pinatay sila ng mga miyembro ng Thousand Hands Devil Sect. Kasabay nito, isang binata na nakasuot ng asul na damit na nakatayo sa gitna ng karamihan ang nagtaas ng kilay nang marinig ang mga usapan sa kanyang paligid. Kaya sila ang pumatay kay Aaron. Hindi nagaksaya ng oras ang binata na nakaasul at mabilis na nagpadala ng mensahe. Jo Marie, ang babaeng pumatay sa iyong nakababatang kapatid ay lumitaw sa Formation Spirit Pagoda na hinamon mo kanina. Katulad ng Peaks of Gravity at Worlds of Loss, mayroong higit sa isang Formation Spirit Pagoda sa Genius Secret Realm. Para maging tumpak, mayroong 9 na Formation Spirit Pagoda. Bagamat maraming tao ang maaaring pumasok sa pagoda ng sabay-sabay, ang isa ay mag-iisa at magkakahiwalay pagkatapos makapasok sa pagoda. Upang makaakyat sa susunod na palapag, dapat talunin ang mga Formation Spirit sa palapag sa ibaba. Upang makapasa sa pagsusulit sa Formation Spirit Pagoda, dapat talunin ang mga Formation Spirit sa lahat ng 30 palapag ng pagoda. Hanggat ang cultivation base ng isang tao ay hindi masyadong mahina, hindi mahirap makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, mahirap pumasa sa pagsusulit sa maikling panahon. Samantala, hindi pinansin ni Alvin ang mga tao sa kanyang paligid. Sumenyas lamang siya kay Tanya at sinabing, "Tanya, tere na at magsaya." Matapos makapasok si Alvin sa pagoda, natuklasan niyang wala na si Tanya sa tabi niya. Gayunpaman, hindi siya nag-alala. Alam niyang iyon ang mga patakaran ng Formation Spirit Pagoda. Nagsisimulang tumakbo ang oras pagpasok ko pa lang sa pagoda. Ang magagawa ko na lang ngayon ay hintayin ang paglitaw ng espiritu ng Formasayon. Habang hinihintay ang paglitaw ng espiritu ng Formasayon, hindi nagpabeya si Alvin. Nakaalerto siya habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa labas ng Formation Spirit Pagoda, isang binata na nakasuot ng maitim na asul na mahabang damit ang bumaba mula sa langit sa sandaling ito. Pagdating niya, tinanong niya ang kaibigang nagpadala sa kanya ng mensahe kanina, nasaan sila? Malayo ang binata. Nagniningning ng malamig ang kanyang mga mata, at ang aura na kanyang inilalabas ay nakakatakot at nakakakilabot. Agad siyang nakilala ng iilang taong nakapansin sa pagdating ng binata. Si Jo Marie yan. Siya ang pinakanatatanging batang prodigy mula sa Thousand Hands Devil Sect. Nasa ika-7 pwesto siya sa Formation Spirit Pagoda Rankang. Kasabay nito, ang binata, ang kaibigan ni Jo Marie, ay sumulyap sa Formation Spirit Pagoda bago sumagot, pumasok na sila sa pagoda. Sige. Tumanggaw si Jo Marie. Nagniningning ang kanyang mga mata sa hanggaring pumatay habang sinasabi niya, hihintayin ko silang lumabas.
Nang marinig ang mga salitang ito, iminungkahi ng mga kaibigan ni Jomari, "Jomari, bakit hindi natin yayain ang mas marami pa sa ating mga tauhan na pumunta rito? Medyo malalakas sila kaya baka hindi natin sila kayang harapin kung magsasama-sama sila." Hindi tutol si Jomari sa mungkahi. Alam niyang medyo malakas sina Alvin at Tanya. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa iba pang mga batang prodigy mula sa Thousand Hands Devil Sect, hiniling sa kanila na magtipon sa Formation Spirit Pagoda. Gayunpaman, marami sa mga miyembro ang hindi makakarating ng ganoon kabilis dahil masyadong malayo sila sa Formation Spirit Pagoda. Sa sandaling ito, nagbigay ng isa pang mungkahi ang kaibigan ni Jomari. "Jomari, bago tayo kumilos, tingnan natin kung gaano katagal nila maaalis ang mga espiritu ng formation sa Formation Spirit Pagoda. Kung ang oras nila ay halos kapareho ng sa iyo, huwag tayong umatake ng walang ingat." Tumango si Jomari bago nagtanong gaano nakatagal mula nang pumasok sila sa pagoda. Mga 30 hininga ang nakalipas. Kadalasan, ang unang mga espiritu ng formation ay lilito pagkatapos ng 20 hininga kaya dapat ay nagsimula na sila ng kanilang laban mga 100 hininga na ang nakalipas, sagot ng kaibigan ni Jomari. "Gusto kong makita kung gaano sila kabilis." Matinding tinitigan ni Jomari ang Formation Spirit Pagoda. Hindi maiwasang magtaka ng mga nakasaksi na nakakilala kay Jomari na pumunta sa Formation Spirit Pagoda para kay Alvin at kay Tanya kung kayang-kaya ba nilang kalabanan si Jomari. Patuloy na lumipas ang oras. Swoosh! Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nilang biglang lumitaw ang isang figurang nakasuot ng lila. Hindi naiiba si Jomari at ang kanyang kaibigan. Nagulat din sila. Hindi makapaniwalang bulalas ng kaibigan ni Jomari, ang bilis niyang lumabas. 100. 127 hininga. Sus Mariosep. Siya. Sinira niya ang record ng sect leader na si Jansen na nanatiling matatag sa nakalipas na 20,000 taon. Hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ang ganito kaalagang sandali. Hindi naman pala ako naparito ng walang kabuluhan. Nang makita ng mga nakamasid ang binata na nakasuot ng lila, likas nilang inilabas ang kanilang banal na kamalayan sa tapyas na bato at natuklasan na may ibang pumalit kay Lizardo at ngayon ay nangunguna sa Spirit Pagoda Formation Ranking. Nangunguna si Alvin na may 127 na paghinga. Ang hindi masisirang record na naitala ng pinuno ng sect ng Thousand Tribulation Sword Sect, si Jansen, 20,000 taon na ang nakalilipas ay 132 na paghinga. Nangangahulugan ito na mas mabilis si Alvin kaysa kay Jansen ng 5 paghinga. Imposibleng pigilan ng isang tao ang kanyang lakas sa Formation Spirit Pagoda, kaya naman, mahalaga ang bawat hininga. Ang pagkakaiba ng 5 hininga ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Samantala, napalunok si Jomari matapos niyang bawiin ang kanyang banal na kamalayan. Natatakot niyang tiningnan ang binata na nakasuot ng lila. Kaya siya si Alvin, ang kasama ni Tanya. 3,231. Ang kaibigan ni Jomari, na nag-imbite kay Jomari na pumunta sa Formation Spirit Pagoda, ay binawi ang kanyang banal na kamalayan mula sa mesa na bato. Hindi lamang siya nagulat na si Alvin ang nanguna sa Formation Spirit Pagoda Ranking, kundi nagulat din siya na sinira ni Alvin ang record ni Jansen. Talagang napakalakas ng loob ni Alvin. 100 hininga ang lumipas simula nang lumitaw si Alvin nang biglang lumitaw mula sa kawalan ng isang figurang nakaputi. Nagulat si Tanya nang makita si Alvin na naghihintay sa labas at sinabi, "Kapatid na Alvin, ang bilis mo namang lumabas. Gaano katagal ka umalis ng pagoda?" "Tanya, ang galing mo. 143 hininga lang ang kinailangan mo para makaalis sa pagoda." Natuklasan ni Alvin ang ranggo ni Tanya matapos niyang iangat ang kanyang banal na kamalayan sa mesa ng bato. Kasalukuyan siyang nasa 3 pwesto kasunod ni Lizardo at nangunguna kay Tyrone. Huminga si Lizardo ng 141 hininga para makaalis sa pagoda habang si Tyrone ay huminga ng 144 na hininga para makaalis sa pagoda. Bagamat 1 hininga lang ang bilis ni Tanya, matagumpay niyang nalampasan si Tyrone, dahilan para bumaba ito mula sa pangalawang pwesto patungo sa ika-4 na pwesto. Tinanong ni Jomari ang kaibigan niya, siya si Tanya.
Yung pumatay sa nakababata kong kapatid na si Aaron. Nang tumanggo ang kaibigan ni Jomari, umalis si Jomari nang walang pag-aalinlangan sa bilis ng kidlat. Hindi nagtagal ang kaibigan niya sa harap ng Formation Spirit Pagoda at sumunod na lang. Maraming taong naruroon ang nakakaalam na kilala niya si Jomari. Kung sakaling matuklasan nina Alvin at Tanya na mayroon siyang magandang relasyon sa mga miyembro ng Thousand Hands Devil Sect, sino ang mag-aakala na papatayin siya ng dalawa? Samantala, ang mga nanood ay tumingin kay Alvin ng may inggit at puot na sumisikat sa kanilang mga mata. Hindi ko inaasahan na ganito sila kalakas. 8 taon nang bukas ang Genius Secret Realm, pero nagawa pa rin nilang umangat ng mataas sa Formation Spirit Pagoda ranking. Sa panahong ito, ang mga nasa iba't ibang ranggo sa Genius Secret Realm ay pawang mga mahuhusay at natatanging individual. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon ng anumang pagbabago sa mga ranggo simula nang lumitaw ang mga mahuhusay at natatanging individual na ito. Hoy! Ang mga makakabasag ng mga nakaraang record ay gagantimpalaan ng Emperor Grade Celestial Weapon o isang bagay na may katumbas na halaga, tama ba? Swoosh! Sa sandaling ito, isang sinag ng puting liwanag ang sumikat mula sa kalangitan. Maya-maya, isang kumikinang na sable na may 3 talampakang haba ang dahan-daang bumaba at huminto sa harap ni Alvin. Tunay nga, isa itong Emperor Grade Celestial Weapon. Madaling nasabi ni Alvin na ang arma sa harap niya ay isang Emperor Grade Celestial Weapon batay sa aura nito na katulad ng Jasper Celestial Sword ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang aura ng Cyan na 3 talampakang haba na saber ay kakilakilabot at mabangis kahit na ito ay lumulutang lamang ng hindi gumagalaw sa hangin. Ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, at ang Cyan na 3 talampakang haba na sable ay agad na lumipad papunta sa kanyang kamay. Sa sandaling lumipad ang Emperor Grade Celestial Weapon papunta sa kamay ni Alvin, isang malakas at masiglang boses ang umalangaw-ngaw sa buong Genius Secret Realm. Binabati kita Alvin sa pagtatakda ng bagong record na may 127 na paghinga sa Formation Spirit Pagoda. Katulad ng World of Law, bukod sa anunsyo ng tagumpay, may anunsyo rin kung makakabasag ng record ang isang tao. Gayunpaman, ang gantimpala mula sa Formation Spirit Pagoda ay mas mataas kaysa sa gantimpala mula sa World of Laws. Gaya ng inaasahan, ang anunsyo ay nagdulot ng kaguluhan sa mga batang prodigy sa Genius Secret Realm. Kung tutuusin, walang sino man ang umasa na ang record na hindi nababasag sa loob ng 20,000 taon ay mababasag ngayon. Alvin. Bumalik na siya. Susmariosep. Sinira niya ang record ni Sect Leader Jansen sa Formation Spirit Pagoda. Noon, 132 hininga lang ang kailangan ni Jansen para makaalis sa pagoda. Pero, 127 hininga lang ang kailangan ni Alvin para makaalis sa pagoda. Susmariosep. 5 hininga ang mas mabilis niya kaysa kay Jansen. Nakakatakot. Mayroon ding mga taong nagdududa sa pagkakakilanlan ni Alvin. Hindi nila inakala na ang Alvin na sumire sa record sa Formation Spirit Pagoda ay ang parehong Alvin sa Peak of Gravity 8 taon na ang nakalilipas. 8 taon na ang nakalilipas, hindi man lang naabot ni Alvin ang ika-3,000 baitang sa tuktok ng grabidad. Paano niya nabasag ang record sa Formation Spirit Pagoda makalipas ang 8 taon? Bukod pa rito, kumpara sa Peak of Gravity, sinusubok ng Formation Spirit Pagoda ang kabuoang lakas ng isang tao. Kailangang maging napakalakas ng taong ito. Sa palagay ko ay hindi iisang tao ang 2 Alvin. Bagamat hindi naman masama ang pagganap ng huli sa Peak of Gravity, pangkaraniwan pa rin siya kumpara sa iba pang mga batang prodigy. Ang taong ito na kayang basagin ang record ni Jansen ay malinaw na isang napakagandang individual. Nasa ibang antas siya kumpara sa una. Sang-ayon ako. Sa lohikal na paraan, ang isang taong may kakayahang basagin ang record ng Formation Spirit Pagoda ay dapat sana'y madaling nabasag ang record ng Peak of Gravity. Ito ang dahilan kung bakit si Jansen ang may hawak ng record para sa parehong lugar. Nasa kalagitnaan ng bundok, sa isang lambak. Si Tyrone, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ibabaw ng bato at nagkukultibar, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi makapaniwalang bulalas niya, si D. Alvin ba ang sumire sa record ng nakatatandang tiyuhin? Kailangan kong subukang hikayatin si Alvin na sumali sa aming Thousand Tribulation Sword Sect. Mabilis siyang tumayo at nagpadala ng mensahe sa lahat ng miyembro ng Thousand Tribulation Sword Sect sa Genius Secret Realm, hinihiling sa kanila na bantayan ang lokasyon ni Alvin. Kung may makakasalubong si Alvin, dapat nila itong imbitahan na sumali sa sekta. Bago pumasok si Tyrone sa Genius Secret Realm, inutusan siya ng kanyang nakatatandang tiyuhin at ang sect leader ng Thousand Tribulation Sword Sect, si Jansen, na imbitahan ang mga makakabasag ng alinman sa kanyang mga record sa Genius Secret Realm. Kaya naman, nang malaman niyang may nakabasag ng record ng kanyang nakatatandang tiyuhin, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtatangkang rekruten si Alvin. Samantala, narinig din ni Lizardo ang anunsyo mula sa Formation Spirit Pagoda na umalingaw-ngaw sa buong Genius Secret Realm. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkabigla nang matanggap niya ang mensahe ni Tyrone. Binasag ni Alvin ang record na may 127 na paghinga. Ilang beses nang hinamon ni Lizardo ang Formation Spirit Pagoda noong nakaraang taon. Ang kanyang pinakamahusay na oras ay 141 na paghinga lamang. Alam niya kung gaano kahirap bawasan ang isang paghinga lamang. May bahid ng nostalgia na sumilay sa kanyang mga mata habang bumubulong siya sa sarili, isang halimaw na katulad niya itong si Alvin. Isang magandang babae na may hubog ng katawan na nakasuot ng mahabang roba na kulay fuchsia ang lumilipad-lipad sa ibabaw ng isang lawa. Binasag ni Alvin ang record ni Jansen. Huminga siya ng malalim habang ang kanyang malinaw na mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, dali-dali siyang nagpadala ng sunod-sunod na mensahe. Mahal na mga senior at junior ng Ancient Phoenix Clan, dapat nating hanapin si Alvin anuman ang mangyari at hikayatin siyang sumali sa ating Ancient Phoenix Clan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Kitty, ang pinakanatatanging prodigy mula sa Ancient Phoenix Clan. Gayun din, si Herman mula sa Baller Clan ay nagpadala rin ng mga mensahe sa mga miyembro ng clan, hinihimok silang bantayan si Alvin. Natural lamang, inutusan din niya ang kanyang mga miyembro na hikayatin si Alvin na sumali sa kanilang Baller Clan kung makakasalubong nila si Alvin. Bukod sa tatlong pinakamakapangyarihang puwersang Grade 1 sa teritoryo ng Dark Clan, ang iba pang puwersang Grade 1 ay sinabihan din na imbitahan si Alvin na sumali sa kani-kanilang puwersa. Halimbawa, inutusan din ni Daryl mula sa Profound Sky Daw Sect ang ibang miyembro na magbigay ng imbitasyon kay Alvin kung magkikita sila. Bagamat alam nilang maliit ang tsansa na sumali sa kanila si Alvin, hindi ito naging hadlang para sumubok sila. Hindi nakakagulat, ang tanging puwersang nasa unang baitang na hindi nagtangkang imbitahan si Alvin na sumali sa kanila ay ang Thousand Hands Devil Sect. Tutal, si Alvin ay malapit na kamag-anak ng babaeng pumatay kay Aaron, ang anak ng pinuno ng sect ng Thousand Hands Devil Sect. Gaano man kahusay si Alvin, kahit na imbitahan pa nila siyang sumali sa sekta, para lamang itong akiti siya para mapatay nila siya. Natural lang, alam nilang hindi magiging ganoon katanga si Alvin para mahulog sa ganoong panlilinlang kaya hindi na nila siya inanyayahan. Sa labas ng Formation Spirit Pagoda. Tanya, kunin mo na. Sa iyo na iyan. Inihagis lang ni Alvin ang Emperor Grade Celestial Weapon kay Tanya na parang wala itong halaga sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat. Salamat, kapatid na Alvin. Hindi nagatubiling tanggapin ni Tanya ang Emperor Grade Celestial Weapon dahil alam niyang mas malakas ang mga armas nito. Kung hindi niya tatanggapin ang Emperor Grade Celestial Weapon. Natural lang na nagulat ang lahat nang makita nilang basta na lang ibinibigay ni Alvin ang Emperor Grade Celestial Weapon. Dahil dito, nagsimula silang mag-isip na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Ibinigay niya ang Emperor Grade Celestial Weapon. Napakabukas palad niya. Hindi nakakapagtaka na ang walang kapantay na kagandahan ay handang sumunod sa kanya. Malinaw na wala siyang interes sa Emperor Grade Celestial Sword. Sino siya? Hindi naman talaga siya umaarte na parang isang grassroots prodigy. Sa sandaling ito, may tumawag, Alvin. Pagkatapos, may isang lalaking humakbang papalapit mula sa karamihan.
Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay kay Alvin habang sinasabi, ang pangalan ko ay Baller Kung at ako ay isang disipulo ng Baller Clan. Nais kitang imbitahan na sumali sa aming clan. Gamit ang iyong likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, tiyak na bibigyan ka ng aming clan ng pinakamahusay na mapagkukunan upang mapangalagaan ka. Bago pa makasagot si Alvin, isa pang tao ang lumapit at pinagsalikop ang kanyang mga kamao bago niya sinabi, Alvin, ako si Linji, isang disipulo ng Profound Sky Dao Sect. Inaanyayahan ka ng Profound Sky Dao Sect na sumama sa amin. Kung handa kang sumama sa amin, tiyak na bibigyan ka ng sect ng pinakamahusay na pagtrato. Hindi ito bababa sa pagtrato na matatanggap mo sa Thousand Tribulation Sword Sect, sa Ancient Phoenix Clan, o sa Baller Clan. 3,232. Salamat sa iyong mga imbitasyon, ngunit hindi ko pa naiisip kung aling puwersa ang sasali. Plano kong magdesisyon sa susunod na petsa, tugon ni Alvin nang may bahagyang ngiti nang matanggap niya ang mga imbitasyon mula sa Baller Clan at sa Profound Sky Dao Sect. Matapos niyang tanggihan ang mga imbitasyon, umalis siya kasama si Tanya. Nabalik lang sa dati ang katinoan ng mga nanood nang mawala sa kanilang paningin sina Alvin at Tanya. Parang may isa na namang halimaw na lumitaw sa ating teritoryo ng Darkland, bulong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanyang sarili. Isang kilalang tao sa bayan ng Samire sa record na itinakda ni Sect Leader Jansen ng Thousand Tribulation Sword Sect. Sino ang mag-aakala na ganito? Napakalaking talento niya. Kahit ang Thousand Tribulation Sword Sect ay tiyak na aanyayahan siyang sumali sa kanilang sekta. Hangang-hanga ang mga nanood, at karamihan sa kanila ay sigurado na ang Thousand Tribulation Sword Sect na palaging nananatiling walang pakialam ay isasantabi ang kanilang pagmamalaki upang magpaabot ng imbitasyon kay Alvin. Gaya ng inaasahan, ang mga prodigy mula sa Thousand Tribulation Sword Sect ay nagsimulang maghanap kay Alvin sa kung saan-saan para maimbitahan nila itong sumali sa kanilang sekta. Matapos umalis nina Alvin at Tanya sa Formation Spirit Pagoda, naglakad-lakad sila ng walang tiyak na patutunguhan. Hindi nagtagal at isang pamilyar na bundok ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang bundok na matayog na lagpas sa mga ulap sa kalangitan ay mukhang katulad ng Peak of Gravity na kanilang inakyat noon. Gayunpaman, ang Peak of Gravity na ito ay nasa ibang lokasyon mula sa kanilang inakyat noon. Ang unang Peak of Gravity na kanilang inakyat ay matatagpuan sa isang malawak na kapatagan habang ang paanan ng Peak of Gravity na ito ay napapalibutan ng isang latian na kagubatan. Ang tugatog ng grabidad. Sa kabila ng napakataas nitong taas, ang Peak of Gravity na ito ay kapansin-pansin pa rin kahit na napapalibutan ng kagubatang latian. Ang bundok ay mas mataas kaysa sa mga puno, kaya't nagmumukha itong maliliit kung ikukumpara. Nakatayo sina Alvin at Tanya sa isang maliit na clearing sa paligid ng Peak of Gravity habang pinagmamasdan nila ang kanilang paligid. Dati, 12 ng tao ang naruroon sa paanan ng unang Peak of Gravity na kanilang nakasalubong. Sa kasalukuyan, 2 lamang ang naruroon sa paanan ng bundok at isang tao ang umaakyat sa bundok. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, isa sa 2 lalaking naroon, ang umiling at bumantong hininga, gaano kataas kaya ang mararating ng third brother. Hindi malilista ang pangalan niya sa ranggo kung hindi siya makakarating sa ika-2,000 baitang. Masyadong matigas ang ulo ni third brother. Ang pinakamataas na narating niya ay ang ika-1,965 na baitang. Imposible makaakyat pa siya ng 35 baitang maliban kung bumuti ang lakas niya sa susunod na baitang, sagot ng isang binata habang umiiling. Swoosh! Swoosh! Di nagtagal, natuklasan ng 2 lalaki ang presensya ng 2 bagong dating. Agad silang nabighani sa walang kapintasang kagandahan ni Tanya. Dapat sina Alvin at Tanya ang 2 ito, tama ba? Napakagandang babae. Sino pa kaya siya kung hindi si Tanya? Sa Henyo Secret Realm, alam ng lahat na walang mas maganda pa kay Tanya. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa 2 lalaki na hulaan ang pagkakakilanlan ng 2 bagong dating. Iniisip ko kung siya ba ang Alvin na Samire sa record sa Formation Spirit Pagoda. Tanong ng binata sa mahinang boses. Sa palagay ko ay hindi.
Ang Alvin na kasama ni Tanya ay hindi man lang nakarating sa ika-3,000 baitang sa tuktok ng grabidad. 8 taon pa lang ang nakalipas, gaano na kaya siya kalakas? Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Samantala, sina Alvin at Tanya ay naghanda upang muling akyatin ang tuktok ng grabidad. Ngumiti si Alvin habang tinatanong si Tanya, "Tanya, may kompetisyon ba tayo?" "Sige." Tumanggaw si Tanya. Ang dalawang lalaking nakatingin sa dalawa ay nakita silang naglalaho sa ere ng mga sandaling iyon. Teleportation DPT. Sabay na sigaw ng dalawang lalaki. Hindi naman sa walang nagtangkang umakyat sa peak of gravity gamit ang teleportation profundity. Gayunpaman, ang paggamit ng teleportation profundity ay magdudulot ng kakulangan sa ginhawa dahil ang isang tao ay agad na malilipat mula sa mababang altitude patungo sa mataas na altitude. Kaya naman, mas gusto ng karamihan na dahan-daang umakyat sa tuktok. Nang magsimulang sumili ang pangalan ni na Alvin at Tanya sa ibabaw ng tuktok ng grabidad, agad na tumangala ang dalawang lalaki. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang nakarating na sina Alvin at Tanya sa ika-3,000 baitang matapos nilang gamitin ang teleportation profundity ng isang beses. Dahil dito, tumaas ng husto ang ranggo ni Alvin matapos malampasan ang kanyang nakaraang record. Sa kabilang banda, nanatiling pareho ang ranggo ni Tanya dahil ang kanyang nakaraang record ay nasa ika-3,000 baitang din. Gayunpaman, labis na nagulat ang dalawang lalaki. Sus Mariosep! Narating na nila ang ika-3,000 baitang matapos nilang gamitin ang teleportation profundity ng isang beses. Nakapaglakbay sila ng 30,000 metro sa isang kisap mata lang. Hindi ako nagulat na umakyat si Tanya sa ika-3,000 baitang simula nang gawin niya ito dati. Gayunpaman, ano ang nangyayari kay Alvin? 8 taon na ang nakalilipas, hindi man lang siya makaakyat sa ika-3,000 baitang, ngunit ngayon, naabot niya ang ika-3,000 baitang pagkatapos niyang gamitin ang teleportation profundity. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Tanya, ngunit hindi gumalaw si Alvin. Parang hindi niya naramdaman ang pressure. Samantala, natuklasan na ng mga tao sa iba pang 98 peaks of gravity ang mga pagbabago sa peak of gravity ranking. Sa isang iglap, muling naging masigla ang kapaligiran. Alvin. Tanya. Hinahamon na naman nila ang peak of gravity. Nagawa ni Alvin na umakyat sa ika-3,000 baitang sa pagkakataong ito. Hindi ba't sinabi nilang ang Alvin na kasama si Tanya ay hindi ang parehong tao na sumire sa record ng Formation Spirit Pagoda? Sush! 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 Matapos makatanggap ng mga mensahe mula sa kanilang mga kaibigan, maraming batang prodigy ang tumigil sa kanilang ginagawa at nagtungo sa pinakamalapit na peak of gravity. Matapos marating ang ika-3,000 baitang, ginamit ni Alvin ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity upang protektahan ang kanyang sarili mula sa presyon ng peak of gravity. Tiningnan niya ang ranggo at natuklasan na si Lizardo ang nasa unang ranggo matapos umakyat sa ika-3,552 baitang. Una na naman si Lizardo. Medyo malakas siya. Hindi ko inaasahan na isa siyang prodigy mula sa Thousand Tribulation Sword Sect. Akala ko isa siyang grassroots prodigy. Kanina, narinig ni Alvin ang mga taong nag-uusap tungkol kay Lizardo noong nasa labas siya ng Formation Spirit Pagoda. Doon niya nalaman na si Lizardo ay isang prodigy mula sa Thousand Tribulation Sword Sect. Batay sa iba't ibang ranggo, tila mas malakas si Lizardo kaysa kay Tyro na kinikilala bilang ang pinakanatatanging batang prodigy sa Thousand Tribulation Sword Sect. Naghintay si Tanya kay Alvin habang nakatayo ito sa gilid. Sa wakas, sumigaw si Alvin, "Tanya, magpatuloy tayo." Napakabilis ng pag-akyat ni na Alvin at Tanya kaya naman natulala ang dalawang lalaking nasa paanan ng tuktok ng grabidad. Matapos umakyat sa ika-3,000 baitang, ang bilis pa rin niya. Bagamat mas mabagal kaysa dati ang kasalukuyang bilis ni Alvin, nahalata ng dalawang lalaki na napakabilis pa rin niya. Patuloy na umakyat si Alvin hanggang sa ika-3,500 na baitang bago muling bumagal ang kanyang bilis. Samantala, nagsimula nang bumagal si Tanya matapos umakyat sa ika-3,300 na baitang. Itinago ba ni Alvin ang kanyang lakas 8 taon na ang nakalilipas? Hindi ba't halata naman yan?
Pangalawa na siya ngayon sa peak of gravity ranking at inaakyat niya ang peak of gravity ng walang kahirap-hirap. Walang duda na itinago niya ang kanyang lakas 8 taon na ang nakalilipas. Nang makita ng karamihan na nalampasan ni Alvin si Tyrone at umakyat sa pangalawang pwesto, karamihan sa kanila ay kumbinsido na si Alvin ay ang parehong tao ni Alvin na sumire sa record sa Formation Spirit Pagoda. Iniisip ko kung mas lumakas ba si Tanya sa nakalipas na 8 taon o kung itinago niya rin ba ang kanyang lakas 8 taon na ang nakalilipas. Malapit na siya sa ika-3,400 na baitang ngayon. Maya-maya lang. Nahijitin na niya siya. Sa oras na ito, nalampasan na ni Alvin ang record ni Lizardo sa ika-3,552 na baitang nang umakyat siya sa ika-3,553 na baitang. Laking gulat ng lahat nang hindi siya tumigil at nagpatuloy sa pag-akyat sa peak of gravity. Sinusubukan ba ni Alvin na basagin ang isa na namang record ng pinuno ng sekta na si Jansen ng Thousand Tribulation Sword Sect? Maraming tao ang gulat pa rin habang ang ilan ay nakatingin sa pangalan ni Alvin ng may pananabik. Karamihan sa mga tao ay positibo na mababasag niya ang record ni Jansen sa tuktok ng grabidad. Makakagawa pa kaya siya ng isa pang himala? Sa tingin ko posible. Tutal, nagawa niyang basagin ang record ni Jansen sa Formation Spirit Pagoda. Hindi naman dapat mahirap para sa kanya na basagin ang isa pa sa mga record ni Jansen. Sang-ayon ako. Kung kaya niyang basagin ang record ni Jansen sa Formation Spirit Pagoda, hindi naman siya mahihirapang basagin ang record ni Jansen sa Peak of Gravity. Kung magagawa niya ito, walang duda na makikilala siya bilang ang pinakanatatanging batang prodigy sa teritoryo ng Darkland. Kasabay nito, sina Tyrone at Zayden ay dumating sa paanan ng isa sa mga peaks of gravity. Nakatayo sila sa malayo habang pinagmamasdan ang Rango sa itaas ng tuktok. Nakakatakot itong si Alvin. Nabigla si Zayden sa lakas ni Alvin. Pagkatapos, nagtanong siya, Senior Tyrone, sa tingin mo ba ay kayang basagin ni Alvin ang record ng pinuno ng sekta? 3,233. Kung isang hininga lang ang bilis niya kaysa kay Senior Uncle kapag binabasag niya ang record ng Formation Spirit Pagoda, maaaring hindi niya mababasag ang record ng Senior Uncle sa Peak of Gravity, sabi ni Tyrone habang tinitingnan ang pangalan malapit sa tuktok ng Peak of Gravity ranking. Gayunpaman, 5 hininga ang bilis niya kaysa kay Senior Uncle nang malampasan niya ang mga Formation Spirit sa Pagoda. Nangangahulugan ito na mas malakas siya kumpara sa Senior Uncle noong panahong iyon. Gamit ang kanyang lakas, hindi mahirap para sa kanya na basagin ang record ng Senior Uncle sa Peak of Gravity kung gugustuhin niya. Para bang patunayan ang punto ni Tyrone, mabilis na umakyat si Alvin lampas sa ika-3,600 na baitang at ika-3,700 na baitang kahit medyo bumagal ang kanyang bilis matapos malampasan ang ika-3,500 na baitang. Mas bumagal pa siya pagkatapos ng ika-3,700 na baitang, ngunit madali pa rin siyang nakaakyat sa ika-3,788 na baitang, na sinira ang record ni Jansen. Nakabasag na naman siya ng isa pang record. Pagkatapos ng halos 20,000 taon, sa wakas ay may nakabasag ng record na itinakda ng sect leader na si Jansen mula sa Thousand Tribulation Sword Sect. Dahil dito, nabasag ni Alvin ang 2 record ng sect leader na si Jansen. Walang duda na si Alvin ang pinakanatatanging batang mahika sa teritoryo ng Darkland. Si Tyrone man, si Lizardo, o lahat ng iba pa, wala silang maikukumpara kay Alvin. Sa tingin ko, si Lizardo ay maaaring kapantay ni Alvin. Tutal, si Lizardo ay wala pang ang 300 taong gulang samantalang si Alvin ay malamang na 800 o 900 taong gulang tulad ni Tyrone. Tama ka. Sa ganitong diwa, mas malaki ang potensyal ni Lizardo. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagbasag ni Alvin sa record ni Jansen sa Peak of Gravity ay nagdulot ng isa pang kaguluhan sa Genius Secret Realm ng Ayanunsyo ang kanyang nagawa. Natural lamang, hindi nagulat ang karamihan na nagawa niyang basagin ang record ng Peak of Gravity matapos niyang basagin ang record ng Formation Spirit Pagoda dahil halos magkapareho ang antas ng kahirapan ng dalawa. Kung may sapat na lakas, magagawang basagin ang parehong record tulad ng ginawa ni Jansen noon. Gayunpaman, makikita na mas malakas si Alvin kaysa kay Jansen noon. Siya.
Itutuloy niya ang pag-akyat sa tuktok ng grabidad. Nagulat ang mga taong nagtipon sa paanan ng Peaks of Gravity nang makita nilang kumukurap pa rin ang pangalan ni Alvin. Hindi nagtagal at natuklasan nilang nakaalis na si Tanya sa Peak of Gravity. Ang kanyang huling resulta ay nalampasan si Tyrone ng Thousand Tribulation Sword Sect, na naglagay sa kanya sa ikatlong pwesto sa Peak of Gravity ranking. Tanya. Nakarating na sa ika-3,539 na baitang. Mas mataas siya ng isang hakbang kaysa kay Tyrone. Napakamalas talaga ni Tyrone. Na-atras siya ng isang pwesto sa Formation Spirit Pagoda ranking ni Tanya dahil sa isang hininga lang na pagkakaiba, at ngayon, na-atras siya ng isang pwesto sa Peak of Gravity ranking ni Tanya dahil sa dalawang hakbang na pagkakaiba. Maraming tao ang nalungkot sa swerte ni Tyrone, ngunit marami rin ang hindi sumang-ayon. Wala itong kinalaman sa swerte. Ang pagkakaiba lang ng lakas nila ay ang pagkakaiba. Ang isang hininga sa Formation Spirit Pagoda ay hindi maiuugnay sa swerte lamang. Ganito rin sa tuktok ng grabidad. Lahat ay may limitasyon. Sinasabi mo ba na madali mong malalampasan ang sarili mong limitasyon? Sa huli, walang nagduda na mas malakas si Tanya kaysa kay Tyrone. Natural lang, ang lakas na nabanggit dito ay ang lakas ng isang tao nang walang tulong ng mga panlabas na kagamitan. Tutal, ang Celestial Talisman, Celestial Pills, Celestial Weapons, at mga katulad nito ay ipinagbabawal sa Peak of Gravity at sa Formation Spirit Pagoda. Maaari lamang umasa ang isang tao sa kanyang tunay na lakas. Kung ito ay isang tunggalian at hindi ang pag-akyat sa Peak of Gravity o pag-alis sa mga espiritu ng formation sa Formation Spirit Pagoda, walang sino man ang mangangahas na sabihin ng sigurado na matatalo ni Tanya si Tyrone. Kung tutuusin, si Tyrone ay kinikilala bilang ang pinakanatatanging batang prodigy sa Thousand Tribulation Sword Sect. Ang isang taong tulad niya ay tiyak na may maraming mga trick na nasa kanilang mangas. Kahit si Lizardo ay maaaring hindi matalo si Tyrone sa isang tunggalian. Natulala ang mga nasa paanan ng Peaks of Gravity nang makita nilang patuloy na umaakyat si Alvin sa Peak of Gravity. Kahit ang mga wala sa paanan ng Peaks of Gravity ay nagulat nang matanggap nila ang balita tungkol dito. Napakalakas ni Alvin. Gaano ba kataas ang kaya niyang abutin? Pagkalipas ng halos isang oras, sa wakas ay tumigil na si Alvin sa pag-akyat. Sa puntong ito, nakaakyat na siya sa ika-3,922 na baitang, na nangangahulugang nasa 39,220 na siya sa itaas ng lupa. Umakyat siya ng 100 baitang na mas mataas kaysa kay Jansen. Kay suklam-suklam na gawa. Nabalitaan ko na ang mga makakabasag ng record sa Genius Secret Realm ay gagantimpalaan ng isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Nang maisip ng mga nakamasid ang mga gantimpala para sa pagbasag ng record sa Genius Secret Realm, sila ay naiinggit. Ang mga Emperor-grade celestial weapons ay napakahalaga na, lalo na ang mga purong depensibong Emperor-grade celestial weapons. Napakabihira ng mga ito kaya hindi kalabisang sabihin na wala sa mga prodigy sa Genius Secret Realm ang nagtataglay ng purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Paano sila hindi maiinggit kapag napagtanto nilang si Alvin ay gagantimpalaan ng isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon? Samantala, si Alvin na bumalik sa tabi ni Tanya pagkatapos bumaba sa Peak of Gravity ay sa wakas ay natanggap ang kanyang gantimpala. Ang purong nagtatanggol na Emperor-grade celestial weapon ay nasa anyo ng isang malambot na baluti. Isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang makumpirma niyang ang malambot na baluti ay isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Pagkatapos, hindi na siya nagatubili pa at iniabot ang malambot na baluti kay Tanya. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Tanya ang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Kapatid na Alvin, wala kang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon kaya dapat mo itong itago para sa iyong sarili. Dati, tinanggap lamang ni Tanya ang Emperor-grade celestial sword na ibinigay sa kanya ni Alvin dahil alam niyang taglay ni Alvin ang mas makapangyarihang 7 Orifices Exquisite Sword. Sa pagkakataong ito, kahit anong pilit ni Alvin na hikayatin siya, tumanggi siyang tanggapin ang purong nagtatanggol na Emperor-grade celestial sword.
Sa huli, walang nagawa si Alvin kundi itago ang malambot na baluti. Napagpasyahan niyang ibigay kay Tanya ang susunod na purong pandepensang Emperor-grade celestial weapon na nakuha niya. Sa sandaling ito, nagtanong si Tanya, kapatid na Alvin, saan tayo susunod na pupunta? Si Alvin, na nakatanggap ng mga gantimpala matapos makabasag ng 2 record, ay nakaramdam ng matinding sigla sa sandaling ito. Gusto niyang makabasag ng mas maraming record ngayon para makakolekta pa siya ng mas maraming Emperor-grade celestial weapons. Tiningnan niya ang mga tao sa kanyang paligid at malakas na nagtanong, mayroon ba kayong alam na iba pang mga record na maaaring mabasag sa Genius Secret Realm? Sa puntong ito, mayroong napakalaking pulutong sa paanan ng tuktok ng grabidad na ito. Mayroong ilang dosenang tao kahit papaano. Maraming tao ang nagtipon dito matapos nilang matanggap ang balita tungkol sa nangyari kanina. Sumagot si Alvin ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang, may ilan pang mga lugar na may mga record na maaaring basagin, ngunit hindi lahat ng mga ito ay sumusubok sa lakas ng isang tao. Tama, singit ng isa pang tao, bagamat nagawang magtala ng mga bagong record ang sect leader na si Jansen mula sa Thousand Tribulation Sword Sect sa Peak of Gravity at sa Formation Spirit Pagoda, nabigo siyang magtala ng mga bagong record sa ibang mga lugar. Hindi madaling basagin ang mga record na iyon. Tama iyan. Karamihan sa mga tao ay sumasang-ayon na ang ibang mga lugar na sumusubok ng higit sa lakas ng isang tao ay hindi ganoon kadaling hamanin. Gayunpaman, hindi nasaran ng loob si Alvin. Sa katunayan, determinado siyang palawakin ang kanyang mga pananaw. Hindi mahalaga kung hindi siya makapagtala ng bagong record. Nagtanong siya, mayroon bang sino man na handang gabayan ako sa isa sa mga lugar na iyon o bigyan ako ng direksyon? Sabi ng isang binata, may isa dyan malapit. Ito ay tinatawag na 10,000 Elephants Illusory Formation. Maaari mong subukang magtakda ng bagong record doon. Nang marinig ang mga salita ng binata, maraming tao ang huminga ng malalim. Ang illusory formation ng 10,000 elepante. Lalabas ang pangalan ng isang tao sa ranggo basta't makakaalis siya sa 10,000 Elephants Illusory Formation sa loob ng itinakdang oras. Parang simple lang ito, pero sa totoo lang ay napakahirap. Sinabi ng mga pumasok sa 10,000 Elephants Illusory Formation na mahirap hanapin ang kanilang daan palabas kahit gaano pa sila kahirap. Karamihan sa mga tao ay maaari na lamang maghintay hanggang sa matapos ang oras para mailabas. Kung hindi ako nagkakamali, ang tala ng pag-alis sa 10,000 Elephants Illusory Formation sa pinakamaikling panahon ay pagmamayari ng isang batang prodigy mula sa Profound Cat Clan. Hindi na ako nagulat. Ang Profound Cat Clan ay natural na mahusay sa pag-amoy ng mga illusory formation. Naaalala ko na ang taong pinakamalapit na nakabasag ng record ay isang kababalaghan mula sa Phantom Fox Clan. Siya ay direktang inapo ng pangunahing Phantom Fox Clan sa Jade Emperor Heaven. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Diana. Tama. Babae si Diana kung hindi ako nagkakamali. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga usapan sa kanyang paligid. Instinktibo siyang lumingon kay Tanya na nakatayo sa tabi niya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Tanya habang bumubulong, "Nay." Noong nasa hangganan ng Southern Territory si Alvin, nalaman niya na ang pangalan ng ina ni Tanya ay Diana. Nalaman niya ito mula sa lola ni Tanya. Tanya, mahahanap mo rin ang nanay mo sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Pag-aliw ni Alvin kay Tanya. Bukod pa rito, ang dokla ng Phantom Fox Clan ay nasa Jade Emperor Heaven. Sasamahan kita at iimbestigahan kung naroon ang nanay mo pagkatapos mong maging Celestial Emperor. Sige. Gamaan ang loob ni Tanya dahil sa walang humpay na pag-agos ng mga nakakaaliw na salita ni Alvin. Maya-maya, sinabi ni Tanya, kapatid na Alvin, gusto kong tingnan ang 10,000 Elephants Illusory Formation. Sige. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, nagtanong siya nang may makahulugang ngiti sa kanyang mukha, Tanya, plano mong magtakda ng bagong record sa 10,000 Elephants Illusory Formation, hindi ba? Batay sa mga usapan sa kanyang paligid at sa pangalan ng lugar, hindi naging mahirap para kay Alvin na hulaan ang katangian ng lugar na iyon at ang pagsubok nito.
Bilang pambihirang Thousand Phantoms Ice Fox ng Phantom Fox Clan na lumilitaw lamang minsan sa bawat 1,000,000 taon, si Tanya ay immune sa mga illusory formation. Sa palagay ni Alvin, ang 10,000 Elephants illusory formation ay hindi magiging problema kay Tanya. Maya-maya, tiningnan ni Alvin ang taong unang bumanggit sa 10,000 Elephants illusory formation at nagtanong, nasaan ang 10,000 Elephant illusory formation? Ang lalaki ay masigasig at nag-alok na manguna sa daan. Walang pag-aaksaya ng oras, sina Alvin at Tanya ay nagsimulang maglakad patungo sa 10,000 illusory formation. Nang makita ito, marami sa mga tao sa paligid ang nagsimulang sumunod sa dalawa patungo sa 10,000 Elephants illusory formation. 3,234. Ang 10,000 Elephants illusory formation ay matatagpuan sa isang malawak na lambak ng bundok. Sino man ay maaaring hamanin ang formation sa pamamagitan ng pagpasok dito. Natulala ang mga taong sumunod kay Alvin nang mapagtanto nilang walang balak si Alvin na pumasok sa formation. Sa halip, ang babaeng nasa tabi niya, si Tanya, ang siyang pumasok sa 10,000 Elephants illusory formation. Hindi papasok si Alvin. Tingnan mo. Ang taong nangunguna sa 10,000 Elephants illusory formation ay si Zeren Holt. Ang 10,000 Elephants illusory formation rangkang ay makikita sa labas ng formation na mukhang kasing liwanag ng ulap ng hamog. Si Lizardo ay nasa ika-6 na pwesto lamang. Si Tyrone ay nasa ika-8 pwesto. Tingnan mo. Pang-4 na ranggo si Kitty. Si Alvin na tumitingin sa ranggo ay nakakita rin ng ilang pamilyar na pangalan. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Lizardo ay nasa ika-6 na pwesto lamang. Bukod dito, medyo malaki ang agwat sa pagitan nina Lizardo at Zeren Holt na nasa unang pwesto. Gumugol si Zeren Holt ng 7 araw, 5 oras at 15 minuto upang umalis sa 10,000 Elephants illusory formation samantalang si Lizardo ay gumugol ng 16 na araw upang makatakas. Bagamat kabilang si Zeren Holt sa top 10 sa Peak of Gravity ranking at sa Formation Spirit Pagoda ranking, nasa pinakamababa siya sa top 10. Batay dito, malinaw na mas mahina siya kaysa kay Lizardo. Gayunpaman, nagawa niyang mauna sa 10,000 Elephants illusory formation. Nangangahulugan ito na mahusay siya sa pagbasag ng illusory formations o immune siya sa mga ito tulad ni Tanya. Ano ang record para sa 10,000 Elephants illusory formation? Tanong ni Alvin sa lalaking naghatid sa kanya rito. Parehong may kaugnayan ang Profound Cat Clan at ang Phantom Fox Clan sa illusory formations. Ang Profound Cat Clan ay dalubhasa sa pagsira sa illusory formations habang ang Phantom Fox Clan ay dalubhasa sa pagtatayo ng illusory formations. Ang dalawang clan ay maituturing na natural na magkaaway at nagkaroon ng maraming alitan sa Jade Emperor Heaven. 3 araw at 1 oras, mabilis na sagot ng lalaki kay Alvin. 3 araw at 1 oras. Kumaibot ang mga labi ni Alvin. Hindi ba't kalahati lang iyon ng panahon ni Zeren Holt na kasalukuyang nasa unang ranggo? Iniisip ko kung masisira kaya ni Tanya ang record. Sa una, tiwala si Alvin na masisira rin ni Honor ang record. Gayunpaman, matapos malaman ang pagkakaiba ng panahon sa pagitan ni Zeren Holt at ng Prodigy mula sa Profound Cat Clan 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi na siya nakaramdam ng kasiguraduhan gaya ng dati. Tahimik na lumipas ang oras. Matapos ang halos 3 oras, sa wakas ay hindi na napigilan ng karamihan ang kanilang kuryosidad. May nagtanong, Alvin, hindi ka ba papasok? Ako. Sandaling natigilan si Alvin sa tanong. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, wala akong planong pumasok sa formation. Natulala ang lahat sa sagot ni Alvin. Pumunta sila rito para panoorin si Alvin na hamanin ang 10,000 Elephants illusory formation. Dahil wala siyang balak pumasok sa formation, ano ang ginagawa nila rito? Lumalabas na wala siyang planong pumasok sa 10,000 Elephants illusory formation. Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang habang umiiling, naghahanda ng umalis. Hinihintay ko siyang hamanin ang formation. Sino ang mag-aakala na wala siyang planong pumasok sa 10,000 Elephants illusory formation? Wala namang saysay na manatili ako rito kung wala rin naman siyang planong pumasok. Tara na.
Nang malapit ng maghiwa-hiwalay ang mga tao, isang figure ang biglang lumitaw mula sa ere. Dahil dito, parang lahat ng mga binti ay nanigas sa lupa. Ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Tanya. Tanya. Nagulat din si Alvin sa biglaang paglitaw ni Tanya. Mahigit 3 oras pa lamang ang nakalipas mula nang makapasok siya sa 10,000 Elephants Illusory Formation. Makakalabas lang ang isang tao sa 10,000 Elephants Illusory Formation kung makikita nila ang loob nito. Kung hindi, kailangan nilang maghintay doon ng kahit isang buwan. Lumabas siya sa loob ng 3 oras. 3 oras lang ang kailangan niya para makaalis sa 10,000 Elephants Illusory Formation. 3 oras. Posible ba iyon? 3 oras. Kahit ang prodigy ng Profound Cat Clan mula 10,000 taon na ang nakalilipas ay inabot ng 3 araw bago umalis sa formation, pero lumabas siya sa loob ng 3 oras. Talaga bang pumasok siya sa formation? Labis na nagulat ang lahat nang umalis si Tanya sa 10,000 Elephants Illusory Formation sa loob ng 3 oras. Walang sino man ang nakaisip na umalis sa sandaling ito. Kahit ang mga nasa malayo ay tumalikod at bumalik sa lambak. Kung gusto mong malaman kung talagang pumasok siya sa formation, tingnan mo lang ang rankang. Kung masira niya ang record, tiyak na lalabas ang pangalan niya sa rankang. Dahil dito, lahat, kasama na si Alvin, ay tumingin sa 10,000 Elephants Illusory Formation rankang. Tanya, 3 oras. Pinalitan na ngayon ni Tanya si Zeren Holt at nangunguna sa 10,000 Elephants Illusory Formation rankang. Natulala ang lahat nang makita nila ang tagal ng pagtakas ni Tanya mula sa 10,000 Elephants Illusory Formation. Kahit ang mga wala sa pinangyarihan ay natulala rin nang marinig ang tungkol dito. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang nagtipon sa labas ng 10,000 Elephants Illusory Formation. May ilang tao na sumugod dito matapos makatanggap ng balita na hahamunin ni Alvin ang 10,000 Illusory Formation. Karamihan sa kanila ay inakala na makikita nila si Alvin na hahamunin ang formation. Sino ang mag-aakala na si Tanya, ang babaeng nasa tabi ni Alvin, ang hahamunin ang formation? Higit sa lahat, nagtakda siya ng bagong record sa loob lamang ng 3 oras. Kahit na ang prodigy na iyon mula sa Profound Cat Clan mula 10,000 taon na ang nakalilipas ay kinailangan ng 3 araw para makatakas mula sa formation, ngunit 3 oras lang ang itinagal ni Tanya. Hindi ba't masyadong malawak ang agwat? Nakainis talaga ito. Sino pa ang makakabasag ng ganitong record? Sa loob ng 10,000 taon, walang sino man ang makakabasag sa 3 araw na record na naitala ng prodigy mula sa Profound Cat Clan. Gaano katagal bago may makabasag sa 3 araw na record na ito? 1,000,000 taon. Nakakatakot. Ikinagulat ng lahat ang tagumpay ni Tanya, kasama na ang mga batang prodigy mula sa mga puwersang nasa unang baitang. Si Alvin ay talagang may talento na. Sino ang mag-aakala na ang babaeng nasa tabi niya ay isa ring napakalaking talento? Paano niya nagawa iyon? Marami pa ring tao ang hindi makapaniwala. Ang ilan ay nagtaka pa nga kung nananaginip lang sila. Tutal, hindi maisip na may isang taong nakatakas mula sa 10,000 Elephants Illusory Formation sa loob ng 3 oras. Mas nakakagulat pa ito kaysa noong sinira ni Alvin ang mga record na itinakda ni Jansen sa Peak of Gravity at sa Formation Spirit Pagoda 20,000 taon na ang nakalilipas. Hindi naman nakakagulat na sinira ni Tanya ang record na naitala 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang nakakagulat ay ang tagal ng kanyang pag-alis sa 10,000 Elephants Illusory Formation. Ang dating record ay hindi maihahambing sa record ni Tanya. Nalampasan lang ni Alvin si Jansen ng ilang paghinga sa Formation Spirit Pagoda at nalampasan din niya si Jansen ng 100 hakbang sa Peak of Gravity. Kahit gaano kahanga-hanga ang mga nagawa ni Alvin, paano maihahambing ang pagkakaiba sa pagitan ng 3 araw at 3 oras? Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako para masaksihan ang 3 record na nabasag sa Genius Secret Realm. 3 beses pa lang nangyari ang ganoong bagay sa loob ng 100,000 taon sa Genius Secret Realm, di ba? Tama iyan. Oy, naaalala ko na may chismis tungkol sa pagbubukas ng lihim na kayamanan ng Diyos sa henyo na lihim na kaharian kung 3 record ang mababasag.
Ang lihim na kayamanan ng Diyos. Hindi ba't isa lamang itong kathang-isip? Ang lihim na kayamanan ng Diyos ay sinasabing isang daanan na patungo sa isang lugar na dating bahagi ng kaharian ng mga Diyos, tama ba? Sa tingin ko, may tsismis na una itong natuklasan ng isang makapangyarihang tao mula sa Thousand Tribulation Sword Sect. Ang taong iyon ay nakipagtulungan sa Ancient Phoenix Clan at sa Baller Clan upang buksan ang isang daanan patungo sa lugar na iyon. Ngayong nakapagtala na sina Alvin at Tanya ng 3 record, maraming tao ang nagsimulang maalala ang alamat ng lihim na kayamanan ng Diyos sa lihim na kaharian ng mga henyo. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay inakala na isa lamang itong alamat. Sa labas ng isa pang 10,000 na illusory formation ng mga elepante. Si Tyrone na nakatayo sa tabi ni Zayden ay matamang tumingin sa Rango habang sinasabi, 3 record na ang nabasag. Ang lihim na kayamanan ng Diyos ay malapit ng mabuksan. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang araw na ito. Senior Brother Tyrone, mukhang makakapasok na tayo sa lihim na kayamanan ng Diyos. Nabalitaan kong magandang lugar daw iyon para magtanim. Bukod pa riyan, may posibilidad na makahanap tayo ng mga artifact ng Devata doon. Tuwang-tuwa na bulalas ni Zayden. Karamihan sa mga tao ay itinuturing ang lihim na kayamanan ng Diyos bilang isang alamat, ngunit alam ng mga mula sa Thousand Tribulation Sword Sect na talagang umiiral ito. Gaya ng sabi-sabi, dati talaga itong bahagi ng isang realm of gods. Noong nakaraan, ang mga powerhouse mula sa Thousand Tribulation Sword Sect, ang Ancient Phoenix Clan, at ang Baller Clan ay lumikha ng isang little world sa paligid ng daanan patungo sa inabandonang realm of gods upang patatagin ang lugar. Ang little world ay kilala na ngayon bilang Genius Secret Realm. Noong panahong iyon, halos gumuho ang mga inabandonang labi ng realm of gods nang pumasok dito ang 3 powerhouse. Kalaunan ay natuklasan nila na ang mga labi ng Realm of God ay maaari lamang tumanggap ng mga nasa ibaba ng yugto ng isang Celestial Emperor. Ito ang dahilan kung bakit tanging mga Celestial Lord lamang ang pinapayagang makapasok sa Genius Secret Realm. Nag-aalala ang mga powerhouse mula sa 3 pinakamalakas na puwersang Grade 1 sa teritoryo ng Darkland na baka may ilang Celestial Emperor na sapilitang pumasok sa Genius Secret Realm kaya naglatag sila ng isang formation upang pigilan ang mga taong mahigit 1,000 taong gulang na makapasok dito. Gamit ang formation na ito, napigilan nila ang karamihan sa mga Celestial Emperor na makapasok sa Secret Realm. Tutal, kakaunti lang ang mga naging Celestial Emperor bago ang edad na 1,000. Ang formation na may restriction sa edad ay nilikha ng Title Temple. Kaya naman, gaano man kalakas ang isang Celestial Emperor, hindi nila masisira ang formation. Bueno, maaaring masira ng mga maalamat na figurang iyon ang formation. Gayunpaman, kung papasok sila sa Genius Secret Realm, walang duda na ang Secret Realm at ang mga labi ng Realm of Gods ay babagsak. Samantala, nalaman ni Alvin ang tungkol sa lihim na kayamanan ng Diyos sa lihim na kaharian mula sa mga pag-uusap sa kanyang paligid. 3,235. Dati, nalaman ni Alvin mula sa Chaos Divine Flame na ang mga mula sa Realms of Gods ay maaari ring mamatay. Kapag sila ay namatay, ang Realm of Gods na kanilang nilikha ay wawasakin ng Supreme Powerhouse na pumatay sa kanila. Ito ay dahil sa katotohanan na 18 Realms of Gods lamang ang maaaring umiral ng sabay-sabay. Maliban kung ang isang Realm of Gods ay mawasak, isang bagong Realm of Gods ang hindi lilito. Mayroon ba talagang labi ng isang Realm of Gods dito? Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang kuryosidad at tinanong ang 3 banal na elemento sa kanyang katawan. Mabilis na sumagot ang Chaos Divine Flame, oo. Hindi mahirap para sa isang Supreme Powerhouse na sirain ang isang Realm of Gods. Kailangan lang nilang sirain ang core ng realm. Kadalasan, hindi sasayangin ng isang Supreme Powerhouse ang kanilang enerhiya para tuluyang sirain ang isang realm. Sapat na para sa kanila ang sirain ang core ng realm. Kapag nasira na ang core, maaaring malikha ang isang bagong Realm of God. Kakailanganin ng maraming oras at pagsisikap para tuluyang sirain ang isang Realm of God. Dahil sapat na ang sirain lamang ang core, karamihan sa mga Supreme Powerhouse ay hindi mag-aabalang sirain ng tuluyan ang isang Realm of God pagtapos patayin ang Supreme Powerhouse na lumikha nito.
Patuloy na nagpaliwanag ang Chaos Divine Flame, ang isang realm of gods na walang core ay maglalakbay sa kalawakan. Kalaunan, ito ay lulubog at titigil na parang batong itinapon sa ilog. Ito ay makikilala bilang isang labi ng isang realm of gods. Kapag lumilikha ng maliliit na mundo, posible para sa mga Celestial Emperor na makatagpo ng mga labi ng realm of gods. Kung sila ay sapat na makapangyarihan, maaari silang bumuo ng daanan patungo sa labi ng realm of gods. Gayunpaman, ang labi na walang core ay hindi makakayanan ang presyon ng isang Celestial Emperor. Dahil dito, ito ay babagsak sa presensya ng isang Celestial Emperor. Sandali itong tumigil bago ito nagtapos, sa makatuwid, ang chismis ay dapat na totoo. Ang Genius Secret Realm ay malamang na isang daanan patungo sa labi ng isang realm of gods. Di nagtagal, umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Nako, swerte mo kung mayroon talagang labi ng isang realm of gods dito. Ang kapaligiran ng paglilinang sa isang labi ng isang realm of God ay mas nakahihigit kaysa sa mga Devata realms. Dahil limitado ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Devata realms, may limitasyon ang tulong na maibibigay sa iyo ng Divine Tree of Life. Gayunpaman, ang iyong bilis ng paglilinang ay tataas ng halos 100 beses sa tulong ng Divine Tree of Life sa isang labi ng isang realm of gods. Halos hindi maitago ng Chaos Divine Earth ang kanyang pananabik habang patuloy itong nagsasabi, bukod doon, ang bilis mo ring umintindi ng isang batas ay mas mabilis din sa labi ng isang realm of gods. Ang mga lower form divine elements na tulad natin ay maaari ring sumipsip ng 5 elemental energy sa labi ng realm of gods upang mapabuti ang ating lakas. Gayunpaman, sigurado akong hindi magkakaroon ng maraming divine artifact sa mga labi ng isang realm of gods. Sa katunayan, maaaring wala talaga. Ito ay dahil sa isang alon ng enerhiya na sisira sa lahat ng bagay sa isang realm of God kapag nawasak ang core nito. Natural lang, may posibilidad na ang ilang divine artifact ay makaligtas sa nakakatakot na pagsabog. Gayunpaman, magiging mahirap hanapin ang mga ito dahil sa mga pagbabago sa mga lupain tulad ng dagat at lupa na dulot ng pagsabog ng enerhiya. Aasa lamang sa swerte ang makahanap ng isang divine artifact. Sa puntong ito, may bahid ng inggit na maririnig sa boses ng Chaos Divine Earth nang sabihin nito, natural lang, para lang iyan sa mga ordinaryong tao. Dahil taglay mo ang 7 Orifices Exquisite Sword, at ang babaeng iyon ay naging kaluluwa na nito, makakakita ka ng mga divine artifact malapit sa iyo. Minsan, naiinggit talaga ako sa swerte mong hindi kayang abutin ng langit. Dahil sa kumpirmasyon mula sa Chaos Divine Flame at Chaos Divine Earth, natiyak ni Alvin na ang lihim na kayamanan ng Diyos sa Genius Secret Realm ay hindi lamang isang alamat. Habang si Alvin ay nawawala pa rin sa kanyang mga iniisip, isang malinaw at malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ito rin ang boses na nag-anunsyo ng lahat ng bagay sa Genius Secret Realm. Ang lihim na kayamanan ng Diyos ay magbubukas sa loob ng 6 na buwan. Umalangaw-ngaw ang anunsyo sa buong Genius Secret Realm na nag-iwan sa maraming tao na natigilan. Nang makabawi sila mula sa pagkabigla, sila ay labis na natuwa. Ang lihim na kayamanan ng Diyos ay hindi lamang isang chismis. Ang lihim na kayamanan ng Diyos ay labi ng isang kaharian ng mga Diyos, tama ba? Tiyak na may mga banal na artifact sa lahat ng dako. Marahil, makakahanap din tayo ng mga banal na halimaw. Naiisip mo ba ang uri ng kayamanan na matatagpuan natin doon? Nabalitaan kong mas mayaman ang Heaven and Earth Spirit Energy sa isang labi ng isang realm of gods. Kaya naman, ang bilis ng ating cultivation ay tataas ng doble doon. Tama. Ganun din sa pag-unawa sa mga batas at kalaliman. Dahil sa anunsyong ito, nalipat ang atensyon ng lahat mula kina Alvin at Tanya. Natural lamang iyon dahil makikinabang sila sa pagpasok sa lihim na kayamanan ng Diyos. Bagamat kapana-panabik na panoorin sina Alvin at Tanya na bumasag ng mga record, wala itong naging pakinabang sa kanila. Gayunpaman, may ilang mga tao na nagpapasalamat kina Alvin at Tanya dahil hindi naman kalabisan na sabihing pareho nilang binuksan ang lihim na kayamanan ng Diyos.
Matapos ang anunsyo ng pagbubukas ng lihim na kayamanan ng Diyos at matapos makuha ni Tanya ang isang purong pandepensang Emperor-grade celestial weapon bilang gantimpala sa pagbasag sa record ng 10,000 elephants illusory formations, sumigaw si Alvin, "Tanya, Terra na." Habang naglalakbay ang dalawa sa Genius Secret Realm, naisip ni Alvin sa sarili, nakakuha lang ako ng purong depensibong Emperor-grade celestial weapon matapos kong basagin ang dalawang record, pero nakakuha si Tanya ng purong depensibong Emperor-grade celestial weapon matapos basagin ang isang record. Pakiramdam ko ay dahil ito sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang record at ng record na kanyang nabasag. Bagamat sinira ni Alvin ang mga record sa Peak of Gravity at sa Formation Spirit Pagoda, hindi naman ganoon kalaki ang pagkakaiba ng kanyang mga record at ng mga record ni Jansen. Sa kabilang banda, ang record ni Tanya ay mahigit 20 beses na mas mabilis kaysa sa record na kanyang sinira. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na hinamon nina Alvin at Tanya ang iba't ibang record. Hindi gaanong popular ang mga pagsusulit at hindi rin siya masyadong sanay sa mga kasanayang kailangan upang hamanin ang mga record. Kasama sa mga kasanayang ito ang pagbuo ng mga formasayon, pagpino ng mga celestial pill, at pagpapanday ng mga celestial weapon at marami pang iba. Noong si Alvin ay nasa hangganan ng Southern Heaven Territory, ang kanyang mga kasanayan sa pagpino ng pill ay itinuturing na mas mataas sa karaniwan dahil sa Chaos Divine Flame. Gayunpaman, ang Chaos Divine Flame ay nasa ikatlong anyo pa rin nito, at walang duda na hindi ito sapat dito. May isang buwan pa bago magbukas ang lihim na kayamanan ng Diyos. Gayunpaman, hindi ko pa rin alam kung saan matatagpuan ang pasukan. Hindi lang si Alvin ang walang alam tungkol sa lokasyon ng pasukan sa lihim na kayamanan ng Diyos. Lahat, pati na ang mga batang prodigy mula sa mga puwersang nasa unang baitang, ay walang kaalam-alam. Gayunpaman, alam ng mga batang prodigy mula sa mga puwersang nasa unang baitang na ang pasukan patungo sa lihim na kayamanan ng Diyos ay hindi pa tiyak, at bago pa man mabuksan ang pasukan, gagabayan sila roon. Dahil isang buwan na lang ang natitira, dapat ay mag-abayan na tayo papunta sa pasukan sa lalong madaling panahon, naisip ni Alvin sa sarili. Lumipas ang kalahating araw, at gaya ng inaasahan ni Alvin, isang gininto ang liwanag ang lumitaw sa di kalayuan. Ito ay kasing liwanag ng araw, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kapatid na Alvin, iyon lang ba? Tumingin si Tanya kay Alvin. Napakaliwanag nito na makikita ito ng lahat ng nasa Genius Secret Realm. Walang duda na ito ang magdadala sa atin sa pasukan. Terra na, Tanya. Hindi nag-aksaya ng oras sina Alvin at Tanya at sabay na lumipad patungo sa gininto ang liwanag. Samantala, nakita rin ng mga batang prodigy sa Genius Secret Realm ang gininto ang liwanag. Alam nilang ito ang magdadala sa kanila sa pasukan ng God's Secret Treasure kaya hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagtahak sa daan. Lumilipad din si Lizardo patungo sa gininto ang liwanag sa sandaling ito. Dapat ay makilala ko si Alvin na iyon sa pasukan ng lihim na kayamanan ng Diyos. Labis siyang na-curious tungkol sa kilalang tao na kapareho ng pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Bagamat malabong mangyari iyon, hiniling niya na si Alvin ay maging matalik niyang kaibigan. Tutal, ang kanyang matalik na kaibigan ay may kakayahang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay. Swoosh! 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 Sa sandaling ito, lahat ng mga batang prodigy mula sa mga puwersang grade 1 at lahat ng mga grassroots prodigy sa Genius Secret Realm ay lumilipad patungo sa gininto ang liwanag. Lahat sila ay determinadong pumasok sa God's Secret Treasure. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.